Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, at muli ay dinala mo po ang aming mga paa
para sa isang layunin na ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ay Espiritu, Panginoon. At Lord God, salamat sa lahat ng ginamit mo, Panginoon, ngayong araw na ito magmula sa Bible study, Panginoon, MC, song leader, Panginoon, at sa lahat, Panginoon, at sa lahat na nagkaloob, Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At sa uling bahagi ng gawain ito ay ang pakikinig, ang pangangaral ng iyong mga salita, Panginoon. At hindi po makukumpleto ang gawain ito, Panginoon, kung wala pong pangangaral, Panginoon. Alam namin may pangangaral na kanina sa umaga, Panginoon, at alam namin, Lord, na sinabi mo sa iyong salita na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat mga salita na namumutawi sa iyong bibig, Panginoon. At Lord God, bilang kami ay mga spirit man, mga spiritual na tao, Panginoon, ay Panginoon, kami ay nangangailangan ng pagkain spiritual upang, Panginoon, ay upang patuloy na lumakas ang makataong loob, Panginoon. At kung paano ang katawang lupa ay kumakain na 3 beses isang araw upang, Panginoon, ito'y lumakas, Panginoon, maging matatag at maging makayanan ng anumang mga hamon, Panginoon, mga karamdaman, naglipa na, Panginoon, sa paligid, Panginoon. At ginagamit mo po ang mga pagkain ito para kami maging lumakas, mapanlaban kami, Panginoon, sa isang natural na, Panginoon, karamdaman. Lalo higit, Lord, sa spiritual na aspeto, ay ang iyong mga salita, ang aming pananggalang, ang aming vitamins, ang aming sustansya, Panginoon, ang aming spiritual, upang, Panginoon, anuman po, Panginoon, mga hamon, Panginoon, sa buhay, ay ito po yung magbibigay sa amin ng lakas, Panginoon, upang magpatuloy at patuloy na tumingin lagi kami sa iyong mga salita. Panginoon, hindi sa mga bagay na nakikita lamang ng pansamantala ng aming mga mata. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, sa bawat mga salita mong babasahin namin, at alam namin lahat ng ito ay kinasihan mo, Panginoon. At sinabi mo sa iyong salita, ng lahat ng kasulatan magmula sa Genesis at Revelation ay kinasihan ng Espiritu Santo, Panginoon. At magagamit ito sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagtutuwid, Panginoon, sa anumang mga bagay na nais upong gawin, Panginoon, sa iyong mga salita. At Panginoon, itago mo ang iyong abang lingkod sa iyong likuran at isang tabi mo po ang kanyang personal na idea, ang kanyang personal na kaalaman, Panginoon, kundi ang iyong kaalaman na tulad sinabi mo sa Pilipos na magkaroon kami ng kaalaman na ito ay nagmumula kay Kristo, Panginoon. At Lord God, tabang lumakalabas ang iyong makalangit na pagpapala sa liburan ng pulpitong ito, patuloy na ikaw po magbukas ang puso ng bawat isa sa puso, Panginoon, na kahit, Lord, na mapakinggan nila ng malinaw ang mga salitang ito, Panginoon, kung wala po ang Santong Espiritu, walang gabay ng Santong Espiritu, Panginoon. Dahil sinabi mo, Panginoon, kay Pedro, na sabi mo, Panginoon, na sa ibabaw ng batong ito, Pedro, ang bato ng kapahayagan, Lord, ay tatayo mo ang iyong iglesia sa pamamagitan ng bato ng kapahayagan. Ang Lord God, na ikaw, Lord, ang naghahayag na sa bawat individual ng iyong mga salita. Kaya, Panginoon, sa umagang ito ay ginawa ang aming panalangin na bigyan mo po ng bawat individual ng kapahayagan na nagmumula sa iyong mga salita. At, Panginoon, hanggang sa matapos pong gawain ito, kayo pong patuloy na maitaas namin sa kalagitnaan ng Diyos. At sa mga kapatid namin na hindi po nakarating, Panginoon, pagpalain po, Panginoon, silang lahat. Maraming pong salamat, Ama, sa namin inanabilin ang lahat ng bagay na ito sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Ang lahat po ay nagsabi na Amen at Amen. So bago tayo magpakopo, nais kong basahin yung aking teksto sa umagang ito sa slide natin. Okay. Hindi, sa pasis. Medyo nalampasan natin yung unang-una. Ano pa? Balik tayo. Back mo lang. Ba't wala? Kaya na. Okay, sabi dito sa Revelation chapter 3, verse 20. Behold, I stand at the door and knock. Sabi niya, if anyone hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Okay, sabi dito sa verse 21, to him that overcometh will I grant to sit with me in my Father's throne, in my throne,
even as I also overcome, and I am set down with my fathers in his throne. Last verse, he that had an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. So, yan po yung ating pag-uusapan sa Okay, so, salamat sa Bible study kanina, no? Based in my narinig ko ay sa tinuro ng ating kapatid si Brother Will ay almost siguro sa 80% yung narinig ko ay almost Godhead. Okay, part ng Godhead. So yung 20% ay pero bagay. Okay, so napaganda din ng topic kanina, no? At actually, yung sinabi niya kanina ay may mga talata naman na sinabi ay maliban sa akin ay walang iba, di ba? Siya lang yung nag-iisa. Okay, so wala sa kanan, wala sa kaliwa, di ba? Kaya nga si Balabanam, nung buksan niya yung itapik niya yung 7 dimension, no? Kaya pag sinabing 7 dimension, may mga 7 lugar na, di ba? 7 lugar yun na doon sa pampito, sabi niya, yung ay the only one is God lang po yung nandoon. Pagdating doon sa 6 dimension, di ba? Ano doon yung mga kaluluwa na mga ligtas na yung tawag doon ay paraiso. No? At pero between 7 at 6, diba? Angel realm yun doon hindi ang Diyos, wala doon ng angel, diba? Ang sabi ng Bible, siya lang talaga yung nag-iisa doon. Kaya yung angel nasa baba pa yung ng Diyos, diba? At ibang realm din sila. At pagdating doon sa 6 dimension ay ibang realm din po yun, kung saan ng mga tao, ng mga kapatid natin sa pananampalataya ay nauna na sa atin, no? Sabi nga kanina ay puro ako matagal na akong patay pero patay sa spiritual, no? Yun po ang pinakamahalaga sa lahat, no? Mamatay tayo nasa spiritual. Okay? So, at bagamat tayo buhay pa, sabi nga nito, sabi niya, bagamat kayo ay, sabi ng Panginoon, na pag sumamal tayo sa akin, sabi niya, na, sabi, pag tayo kasi ay mga ibang anak na, ang ating kaluluwa ay nasa 6 dimension na Diba? Ang tawag doon, meron tayong representative. Meron tayong tawag din ba, diba, na meron tayong tawag dito na kahit ang katawan natin nasa lupa, di ba nang i-preach si Brother Branham yung soul under the altar, ay yung soul in prison, di ba? Nakita niya buhay pa yung tao pero nakita niya nasa impyerno O, di ba? Kasi bakit mga kapatid? Kasi meron silang representation. At may mga tao din buhay pa, ligtas ka, pero buhay pa sila, pero nakita yung kaluluwa nandun sa langit. O, di ba? Kasi ibig sabihin kasi meron tayo representation mga kapatid. So, ngayon, yun nga, di ba? Una, nagkaroon ng liwanag, sabi ng Diyos, let there be light. At ang liwanag na to, nagkaroon ng liwanag, di ba? Lahat ng masikatan ng liwanag ay walang binhi na hindi nabubuhay. Yun po yung unang dimension. Kaya, pag isang bagay, pag nagtanim ka ng isang buto, pag nasikatan ng araw yan, hindi pwede hindi tutubo yan. Kasi nasa ilalim siya ng light Di ba? Ang Diyos ang may gawa noon. Di ba? Ang lahat ng binhi, tumubo ay sa pagkabinhi. Pero hindi yan tutubo without light. Di ba? Nawalan liwanag. At ganoon sa spiritual, kahit may binhi tayo ng Diyos, kung walang liwanag na sisikat sa puso natin, hindi mabubuhay yung nandun sa loob. No? Kasi ganoon din yung mga kapatid. Ngayon, pangalawa, yung time, nagkaroon ng time, tawag dito, nung pumasok yung kasalanan. Pero nung nilikain ng Diyos si Adan at si Eva, ay hindi natin alam kung gaano kahaba yun. Pero nagsimula lang yung time, nung mahulog sila, nung hipuin ni Adan ng punong kahoy ng buhay, na punong kahoy ng pagkakailangan ng masama, doon lang po nagsimula yung time. Pero between doon sa hindi nilika siya ng Diyos, hindi natin alam kung gaano kahaba yung panahon na yun. Kasi wala pa pong time. Pero dahil ang tao nahulog sa kasalanan, nagkaroon ng time, kaya ang tao umikot tayo sa oras. Kaya tumatanda, pinanganak tayo, di ba? Lahat ng at we are under the time, lahat ng may pasimula, may katapusan. Pangatlo, yung matter, di ba? Alam natin yan, 7 dimension, di ba? Una, light, di ba? Liwanag. Pagkatapos yung tinatawag yung time, tapos matter, di ba? Pang-apat, hell, impyerno. Hindi nilika ng Diyos sa impyerno, hindi para ito sa atin. Ang sabi ng Bible, nilika niya yan para kay Lucifer at doon sa mga anghel na nagsuway sa kanya. Di ba? So, tapos sabi dito, ay pang-apat, di ba? Science pala yung pang-apat.
Okay, science muna, di ba? Kaya may cellphone, hindi natin nakikita yung, halimbawa, hawak mo yung cellphone at magte-text ka, kausap mo na sa US, pero hindi mo nakikita yung guhit ng tawag radiation at lumilipad papunta naglalakbay, di ba? At makikita mo ang bilis. Pero kung nakikita lang natin yun, kung meron lang tayong mata na nakikita natin yung bawat yung mga bagay na yun, nakikita mo, ang dami parang mga sinulid yun, ang dami. Pero dahil nga yun na part ng science, di ba? Kaya nga nakagawa sila ng mga nuclear bomb, di ba? Part ng science yan eh. O di ba? Radiation, nakagawa sila ng mga, di ba? Yung mga signal, pero ang sabi ng science, kapag malapit ang tao doon sa signal, di ba? Almost ang sakit nila ay cancer. Di ba? Kasi may mga, ano yan eh. O, di ba? Yung radiation, di ba? May mga epekto yan sa katawan ng tao. Kasi, di ba, ito ay simula na tao po ay nagkaroon ng oras, andyan na tayo, at lahat ng bagay, naging part na rin tayo ng science, di ba? Pagkatapos sabihin yung panglima, yung hell, impyerno, at yung pang-anim, yung tawag dito ay, ito yung paradise, at yung pang-pito, God's only. Okay, di ba? So, yung tinuro kanina ni Brother Ramil. At ang sabi nga doon, sa Lumang Tipan, yung kaluluwa daw ng Diyos ay naging handog, di ba? Sabi niya, bakit hindi yung alay, yung inalay yung hayop, pag pinapatay sila, wala kasing kaluluwa. Kahit sabihin mo patayin mo noon ang tao, kahit may kaluluwa, pero walang kapangyarihan yung kaluluwa na bumalik. Kasi dahil lahat tayo nagkasala. Sabi ni Brother Branham sa message sa Melchizedek, di ba? Na-bypass natin ang ating theophany. Pero ang Diyos na nag-iisa, bumabasa doon sa 6, di ba? Tapos hanggang pumunta siya sa matter, sa time natin, at pinasok niya pa rin pati yung time, di ba? Kaya kailangan niya magkatawang tao. Kasi papasok sa time kailangan niya na magsimula. Hindi po pwede kahit Diyos, makapangyarihan sa lahat, babypass niya lahat yun. Kaya doon natin maintindihan kung si Jesus Christ is the person of this, who is Jesus Christ, the person of God Himself, di ba? In the person of Jesus Christ. Hindi part lang siya, hindi siya second person ng Diyos, third person of God, kundi God Himself in the human flesh. Di ba? Yun ang paliwanag ni Brother Branham. Kaya sabihin, bakit? Kasi nga, kailangan mo tumulong dugo. Hindi mo po pwede, ano doon ng Holy Spirit, pero hindi na pwedeng bypass na kailangan tumulong dugo. Di ba? At kaya kailangan ng Panginoon ng katawan tao ang ating Panginoon. Kasi tapos noon ay siya lang yung bukod tanging makapangyarihan sa lahat na kahit patay na o nawala na yung dugo sa kanya, napatay yung kanyang katawan. Pero bilang Diyos na walang unlimited makapangyarihan sa lahat, yung may kapangyarihan bumalik sa mga tao para pag nasisi ay tayo ay may sasabi sa akin, sa atin, di ba? Pinatawad na kita, di ba? Ganito yun. May nagre-remind sa atin kasi mayroon yun po yung Holy Spirit. Okay? So, marami pang iba at marami pa tayo nakita nung kanina sa ating Bible study kanina. So, pero hindi naman yung ating topic kasi meron tayong ibang topic ngayon at loobin ng Panginoon na may deliver natin ng maayos ito. At so please pakiclick na ulit. Nais kong pamagatan ito na how can I rule with Christ in 1,000 years. Sa Tagalog ay paano ako maghahari o mag-rule na kasama si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kasi hallelujah mga kapatid, lahat naman siguro dito, wala naman siguro dito tao sa loob ng church nito na hindi sasabihin na gusto niya maghari nakasama si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Lahat naman tayo gusto, di ba? Pero may tanong how? Paano? Di ba? Paano? Sabi, pag may tanong kasi, paano? Hindi po pwedeng gusto lang natin basta na lang ba gusto natin? Hindi po, di ba? Mayroong sistema, kung gusto mo maghari, di ba? Tingnan natin yung sinasabi ng message, tingnan natin yung sinasabi ng Bible, mga kapatid. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi dito ay, sa Tagalog sabi dito, narito ako'y nakatayo sa pintuan. Ano yung pintuan? Ang pintuan, hindi ito namulusaw sa isang literal na pintuan. Ang pintuan ay ang salita ng Diyos. Okay? At kumakatok. Sabihin,
si Jesucristo ay lagi yan palang kumakatok sa kanyang salita, sa puso ng bawat isa. Paano siya kumakatok? Sa mga salitang naririnig natin. No? Yun yung kanyang pagpasok, yun yung kanyang pagkatok. Kung ang sino man ay dumidinig, no, ng aking tinig at magbukas ang pinto, di ba? Ako'y papasok sa kanya. Ibig sabihin, may isa pang pinto doon, di ba? Kaya nga nangaral si Father Branham, the door in the door. Di ba? May preach si Father Branham, the door in the doors. Di ba? Doors yung salita ng Diyos, pero kumakatok sa kapwa pintuan, at ang pintuan ay ang puso ng tao. Diba? At kapag narinig niya ang salita ng Diyos na ito'y kumakatok sa kanya, sabihin, ikaw ang magbubukas. Diba? Na buksan sabihin, handa ka bang tanggapin yung salitang naririnig mo o hindi mo tanggapin? Pag sinabi nito, pag niya, bukas ba yung puso mo para sa salita ng Diyos? Sabi niya, at kapag bukas yun, sabi niya, ay ako'y papasok sa kanya at ang hapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. O sabihin mga kapatid, okay, kasi bago mag-first verse 21, okay, so verse 20 muna tayo. Merong mensahe na nangangaral, may mensahe kumakatok. Diba? So bawat individual. Kaya nga, isabihin, yun ay salita ng Diyos, kumakatok sa bawat puso ng bawat isa. Pero kahit ikaw, siya ang lumikha sa iyo, pero hindi niya sinaklaw ang mga bagay na yun, na meron ka pa rin desisyon sa sarili mo, na kung tatanggapin mo ba o hindi. Diba? Kaya nga sabi nito, nung kumakatok yung mensahe sa puso ng bawat isa, diba? Hindi yan, kumakatok siya, at ano ba yung pag kumatok siya, narinig mo salita ng Diyos, ikaw ba ay tatanggapin mo ba yung salita ng Diyos? At pag tinanggap mo yun, siya ay papasok sa iyo. Kaya hindi ito katulad ng denominasyon. Sabi nila, kung gusto mong tanggapin si Kristo Jesus sa puso mo, sumunod ka sa panalangin ko. May Panginoon, tanggap kita sa aking puso. Sabi nila, kapatid, tinanggap mo na ang Panginoon, nasa puso mo siya. Alam mo, yan naturo namin dati. Pero nung dumating ako sa mensahe, si Kristo at ang salita ay isa. Pag hindi mo tinanggap ang mensahe, ang salita ng Panginoon, hindi mo tinanggap si Kristo. Kaya walang panalangin na para sabihin, papasukin mo ang Panginoon sa puso mo. Walang ganun. Kasi ang pangangaral ng salita ng Diyos, di ba? Yun ay si Kristo. Kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos, binuksan mo puso mo. Ngayon, pag binuksan mo puso mo, papasok si Kristo sa iyo. Ngayon, di ba? Siya'y kasalo mo na. Sabihin, nasa puso, andun na si Kristo sa iyo. Di ba? Andun na siya sa iyo, andun na siya. Kumbaga sa puso mo, andun na si Kristo. Naghahari si Kristo sa iyong puso. Okay, next verse 6. Pero sabi dito, pero tingnan mo lahat ng tumanggap na mensahe, di ba? Hindi lahat ng tumanggap, meron pa kasi ditong kasunod kailangan magtagumpay. Diba? May mga tumatanggap na mensahe, tinanggap si Kristo. Depende sa pagtanggap. Diba? Merong isang tao sa bagong tipan na inanyayahan niya ang Panginoon, isang pariseo, inanyayahan niya ang Panginoon sa bahay niya, diba? Para kumain sa kanyang bahay. Pero, nung dumating ang Panginoon sa kanyang bahay, diba? Kasi sa Hudyo, sa lumang panahon, kapag ikaw ay nag-anyaya ka ng isang bisita, ang may-ari ng bahay tumatayo sa pintuan. Sabihin, welcome po, tuloy po kayo. Tapos sabi ni Father Branham, at yung taong ito ay sasamahan ito na may-ari, dito po kayo mo po, ito po yung mesa ninyo. At sa kanila, hugasan yung paa, no? Diba? At ibig sabihin, nagpapakita, siya ay welcome. Diba? Pero si Jesus, nung bumisita roon, diba? Hindi siya kinamayan, hindi siya inalikan, at nung pumasok ang Panginoon, hindi niya alam kung siya uupo. Diba? Pinapakita doon, yung kwento na yun, kapag tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, dapat ilagay mo si Lord. Dalhin mo siya kung saan mo ba siya ilalagay. May mga tao, Panginoon, ito lang yung gusto kong ibigay sa iyo, 10% lang ng buhay ko, 50% lang ng buhay ko, ibibigay ko sa iyo, ito lang ang kontrolin mo. Sabi niya, dapat, sabi mo, Panginoon, itong lahat ng ito sa loob ng puso ko, mula sa isip, buong puso, buong katawan, buong lakas, buong puso, ay kontrolin mo, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas sa aking puso. May mga tao na tinanggap ang Panginoon, pero part lang. Unwelcome Christ yun. Ibig sabihin, hindi mo talaga pinapasok si Kristo. May mga tao pinapasok si Kristo, salita niya, pero hindi 100%. Kaya pagdating ng verse 2, may magtatagumpay.
Diba? Eh sabi niya, ang magtagumpay ay aking pagkakalubang upong kasama ko sa aking luklukan. Ibig sabihin, si Kristo ay pumasok sa puso niya, ginawa niya luklukan ng iyong puso. Diba? Yun ang kasi bilang pagtanggap. Pero sa tanong natin dito, paano ako, diba? Paano ako maghahari na kasama si Kristo sa loob ng 1,000 taon? Eh sabi dito, meron munang pagtatagumpay. Aking pagkakalubang upong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay upong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Okay, next verse. Okay, sabi dito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Diba? Ang sabi ng Panginoon, diba? Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo. Ngayon mga kapatid, sinabi ni Brother Branham, sa bawat panahon, ang Diyos ay merong mananagumpay. Okay? Ang sinasabi niya, hindi parang isang tubo na nilagay niya yung tao doon sa dulo, tinulak niya, diba? Tapos, kinuha niya dito sa dulo at dinadaan ng hinila, tapos sa paglabas, sasabihin, ang palat ng tagumpay ako. Hindi daw yun pananagumpay. Ibig sabihin, tinulak ka lang ng Diyos, walang bagay na ginawa sa buhay mo. Ang tunay na mananagumpay, ikaw ang gumagawa. Okay? Ngayon, sabi ba lang, sa bawat panahon may mananagumpay. Sa panahon ng Noe, di ba? Gumawa ng arko, di ba? Nung una, marami siyang kasama. Nagtayo ng arko, nag-aawitan sila, Amazing Grace, How Sweet the Sound. Pero paglipas ng panahon, di ba? 120 years natapos yung magdaong eh. Maraming nainit, di ba? Maraming, hindi naman, sabi niya, Noah, akala ko ba uulan? Pero sabi niya, tingnan mo, napakatingkad pa rin ng araw. Parang walang mangyayari, di ba? Sabi niya, marami mga tao na unti-unti ay umayaw na sila mga kapatid. Hanggang sa paglipas ng panahon, o sumapit na yung 120 years, at sabi ng Diyos, kala ko ba, Noah, 120 years na. Nakatapos ang 120 years, pero wala pa rin, di ba? Sabi ng Diyos, pasasapitin ko pa ng 7 araw pa uli. Maraming taong nainit, mga kapatid, pero may mga taong nagtiyaga lang. Kaya ang sabi ng Bible, ang sino mang magtitiis hanggang wakas, siya maliligtas. O ngayon, nagtiis yung 8, o diba? Pumasok na yung pamilya ni Noah. So, 8 lang po yung naligtas. So, sabihin, kahit sa lumang tipan, kahit tingnan nyo po yung kasaysayan ng Biblia, sa panahon ni Daniel, di ba, nang kubkubin ng Babylonia, ng Iraq, ang unang panahon ng Israel, ay dinala sila ang bihag doon sa, dinala sila sa Babylonia, di ba, maraming mga Hudyo. Pero, nung panahon na yun, gumawa ng isang larawan, si Haring Nabucodonosor, para sambahin ang lahat ng tao. Masabi niya, kapag nakita ninyo hinipan ng trumpeta, kailangan lumuhod ang lahat ng tao, sambahin ang larawan. Pero may 4 na tao na hindi lumuhod. Diba? Sino? Si Shadrach, Meshach, at Abednego at si Daniel. Diba? Ano sabi nila? Kahit pakapatayin kami, o kahit ano pang gawin sa amin, hindi kami maglilingkod. O sabi niya, iligtas man kami ng aming Diyos at hindi kami iligtas, hindi pa rin kami yuyuko. Diba? Ibig sabihin, gano'n sila nananangan, mga kapatid. Kaya ibig sabihin, nung mga bagay na yun, 4 na kaluluwa ang naging mananagumpay sa panahon na yun. Okay? Sa panahon ni Daniel. Ibig sabihin, pag tinila natin yung 7 church ages, diba? Yung 7 iglesia ng Panginoon. Diba? Bago tayo tumungo sa panahon natin, diba? Sabi dito, punta nga tayo sa Bible sis. Wala akong, di ko na ano yun eh. Di ko na sulat. Bible tayo, Bible. Revelation chapter 2. Foundation lang muna tayo bago tayo pumunta doon sa climax na gusto kong i-drive. Okay, Tagalog tayo na. Verse 7 tayo. So, iglesyang ayan. So, verse 7, iglesyang iglesyang Efeso. Ngayon, sabi dito, ang mensahero nila dito si Pablo, sabi dito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na sa paraiso ng Diyos. So sabi dito, ano po yung reklamo ng Espiritu Santo dito sa unang iglesia? Iniwan nila yung unang pag-ibig.
ang unang pag-ibig nila, yung paglilingkod nila sa Diyos. Diba? Dapat ang unang pag-ibig natin ay ang Diyos. Ngayon, iniwan ito ng unang Kristiyano. Ngayon sabi niya, kung sino man yung mga tao na mapagtagumpayan o bumalik yung kanilang unang pag-ibig, sabi niya, yun yung mananagumpay. Kaya sabi dito, yung magtatagumpay ngayon, sabi dito, ay binigyan daw sila ng karapatan na kumain ng punong pakakain ng punong kahoy ng buhay. Di ba? Ang punong kahoy ng buhay, walang ibang kundi sa Kristo. Di ba? Kumakain ka, hindi literal na punong kahoy po yung pinakain natin, ha? Ang kinakain mo ay ang salita ng Diyos. Dahil si Kristo ang punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ibig sabihin, pinag-aralan natin yun ang paraiso ng Diyos, hindi ibabalik tayo sa ganito Eden. Di ba? Ang paraiso ng Diyos ang kanyang iglesia. Okay? So, yun po yung sa panahon ng Efeso. Sa pangalawang iglesia, Smyrna, taas tayo, verse, tingnan natin niya. Sige, nakalimutan ko yung verse. Okay, basta pag nakita mo yung mayroong, okay, sige. Yun. Okay. Okay, sige, para mabilis na tayo, no? Sabihin, yung Efeso, di ba? Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia. Kung sabihin, mga kapatid, so, may mga iba-iba yan. So, panahon ng Dark Ages, sabi dito ng Panginoon, di ba? Sa panahon ng Thyatira, na sabi niya ay sila ay magmula doon sa Pergamo, pinapatay sila. Sabi dito sa pang-apat, di ba? Sabi niya na papatayin sila sa literal na katawan. Sabi niya kapag pagtagumpayan nila, na inalay nila yung buhay nila sa Panginoon, sabi niya ay sila ay bibigyan, hindi na sila ay bibigyan ng sabi dito, hindi na sila mamamatay ng pangalawang kamatayan. Ano ba yung pangalawang kamatayan? Di ba? Itatapon sa dagat-dagat ng apoy. So, may mga kwento pa dito na dito sa ibang mga bagay na yan, may mga nagumpay hanggang sa pang-anim, mga kapatid, na dito sa panahon dito na, ano bang iglesia to? Okay, dito sa Sardis, no? Sabi dito na sinasabi ng Espiritu sa iglesia, ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Sabi ng mana, di ba? Salita ng Diyos yan na, ano ba yung kinain ni Eva? Di ba? Ang alam natin, masanas, pero mga kapatid, sa panahon nila, alam nila yung mga bagay na nakatago. Alam nila, hindi masanas. Alam nila kung ano talaga nangyari kasi nga, dahil nakatago nga ito, pero sabi niya, sa panahon na ito, sabi niya, pero lantan sa kanila yung sabi niya. At sabi nito, at bibigyan siya ng isang batong puti. No? At ang bato ay nakasulat sa isang bagong pangalan. Ang batong puti, di ba? Ito po ay tumutukoy sa Revelation, kapahayagan. Okay? Ang bagong pangalan, siyempre from sinners to saints, di ba? Yun po yung bagong pangalan. Si Abraham, nung hindi pa siya ama, ang pangalan ay Abram, tapos nung siya ay nagpinalaging ama na, ay tinawag na po siyang Abraham. Di ba? Si Jacob ay naging si Isaac, ay naging si Israel. Kaya ganun din po tayo bilang Kristiyano, from sinners to saints, di ba? From hanggang pangalan natin. Okay, balik na tayo doon sa natin, doon sa presentation natin. Gusto ko lang ipakita. Yung bawat panahon, meron po tayong yan. Okay mga kapatid. So, dyan lang muna tayo sis. Para maano ko yung binigay ng Panginoon sa puso ko. Okay. Okay mga kapatid. So, ngayon, pag sinabi kasing mananagumpay, ano na to natanggap mo yung mensahe kasi sabi kanino, sino mo kumakatok, di ba? Kumakatok ang salita sa iyo, tinanggap mo yan. Wala naman sino dito, wala naman siguro dito ang hindi pinapasok ang Panginoon. Tama? Meron ba dito ang hindi pinapasok ang Panginoon? O wala, di ba? So lahat tayo, tanggap natin ang mensahe. Matatawag natin tayo lahat ngayon ay mga Kristiyano. Di ba? Believers tayo, ang message mga kapatid. Pero hindi lahat ng nasa mensahe papasok sa 1,000 years. Naniwala? Kasi, kahit sabihin mo tinanggap po itong mensahe, pero hindi ka nagtagumpay, hindi ka papasok sa 1,000 years, pero ligtas ka. Pasok ka sa eternal life. Pero kung gusto mo maghahari sa 1,000 taon, hindi ka maghahari. Kasi kailangan mo muna magtagumpay. Ngayon, tanong, sino gusto mag-ahari sa loob ng 1,000 taon? Kasi lahat naman tayo, gusto. Ay, sino ba naman ayaw? Yung mag-ahari ka sa loob ng 1,000 taon? Pero, di ba? Sabi din ng Panginoon sa Bible kanina, mag-ahari tayo kasama niya. Pag nag-ahari tayo,
Di ba? Merong ano yan eh. May papel kang gagampanan. Di ba? Bilang isang, kasi maglilid ka ng ano eh, ng mamumuno ka sa panahon ng 1,000 years at ang pamumuno mo sa loob ng 1,000 taon. Kaya sabi dito mga kapatid, okay? So, gusto kong sabihin na ito ay mga believers na tinanggap yung mensahe, pero hindi lahat ng tumatanggap ng mensahe ay matatawag nating mananagumpay. Depende na lang yan. Ano yung makikita natin? Kaya ang tanong dito, paano? No, paano ako makapag-aharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon? Pero meron ka ng eternal life. Okay? Ngayon, o sabihin mga kapatid, believers na to, mananampalataya ka na, tumanggap ka na sa mensahe, pero kailangan mo pa rin magpatuloy, magpagtagumpay. Pero mga bagay na ang labanan dito sa Laodicea, sabi ka natin, iba yung labanan mula sa Efeso hanggang sa Philadelphia. Kasi kailangan doon, buhay yung binibigay mo. Diba? Magpapatuloy ka. Pero pag hindi dito sa Laodicea, yung mga bagay sa buhay natin araw-araw, na dumadaan sa buhay natin araw-araw, yan ang isang way para, yan, pag napalitan ko pa yan, may mga bagay natin, buhay natin sa araw-araw, yan yung matatawag na diyan manggagaling yung pagiging mga tagumpay. Diba? Lahat naman dito, alam na natin yung mga doktrina sa mensahe. Pero the same time, minsan, huwag natin babaliwalain yung maliliit na bagay. Kasi minsan, sa maliliit na bagay, diyan tayo maghahari. Yung maliliit na bagay. Okay, next slide tayo sis. Okay, sabi ni Brother Branham dito sa message na paano ako makapananagumpay, napansin ba ninyo ang mga pagkakaayos ngayon? Kita nyo, umupong kasama ko sa aking luklukan. Ibig sabihin, kung ito yung hari, meron siyang katabi, kasama. Pag sinabing kasama, kung siya ay hari, yung kasama niyang upo, sabihin, pag tinignan nyo sa yan ay reyna. Kaya yung hari si Kristo, di ba? Ang iglesia ay reyna. Diba? Kasama. Hindi, sinabi niya, hindi sa ibabaw. Hindi ito yung luklukan niya. Tapos sa ibabaw ng luklukan, dito ka nakaupo. Parang kinalulong ka. Hindi ganun ang sabi ng Bible. Okay? Ayun ang sinasabi, binabasa ko lang. Kumpong kasama ko sa aking luklukan, hindi sa ibabaw na aking luklukan. Hindi sa ibabaw, kundi sabi niya, sa aking luklukan. Iyon ay kanyang nasasakupan. Kita nyo doon. Kung paano si Kristo ay ang tagapamuno, ang nakaluklok sa tagapamuno sa panahong ito, ang buong sangkalupaan, nasasakupan ng Diyos, gayon din naman, makasama niya ang iglesia, makasama niya ang nobya sa kanyang luklukan, sa buong nasasakupan. Ibig sabihin, kung siya ay hari, sa panahon ng 1,000 taon, at mamumulong siya sa lahat ng bansa sa buong mundo sa loob ng 1,000 taon. Dahil kasama ka, yung babae na ito, yung reyna na ito, siya ay mag-ahari din kasama niya. Kung paano ito nag-ahari, mag-ahari din ito. Diba? Yung reyna na ito, yung kasama niya, yung iglesia, makasama niya ang nobya sa kanyang luklukan, sa buong nasasakupan, kita nyo, hindi sa ibabaw ng aking luklukan. Diba? Kundi sa aking luklukan. Kita nyo kung saan umabot ang kanyang nasasakupan. Parang ganito yan mga kapatid, di ba? May hari, di ba? Tapos ikaw, umalis ka. Nahangin na kasi. Okay, umalis ka sa iyong trono. Di ba? Pumunta ka sa isang lugar, sa iyong nasasakupan, sa iyong kingdom. Di ba? At lumas ka doon. Kahit hindi mo kasama ang hari, lahat ng sasabihin mo, lahat ng gagawin mo sa nasasakupan mo, tama yun sa mata ng hari. Okay? So tama lahat ng ginagawa mo. Sabi dito, kita nyo kung saan umabot ang kanyang nasasakupan. Ang isang luklukan ay nangingibabaw sa isang nasasakupan at ang isang nasasakupan ay umaabot hanggang doon sa mga hangganan nito. At ito'y mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Isipin nyo yung langit. Okay, next slide tayo sis. Okay, sabi dito, okay, sa next slide, okay, ano mo lang. Okay, sabi dito sa another message dito, sabi may natanong dito, sabi niya, why those stand by? The reason is in Romans 8:17 verse 18. Sabi niya, kung tayo daw yung mga anak, tayo daw ay tagapagmana. Tagapagmana ng Diyos. At tayo ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Kasama ni Kristo. Sabi niya dito, sabi niya, dapat kasama rin tayo maghirap. Sabi niya, kasama niya. That we may be also glorified together. Kasi pag siya ay maluluwalhati din tayo. Diba?
So sabi doon, kung tayo daw ay mga anak ng Diyos, ulitin ko, na tayo daw ay mga tagapagmana, at tayo daw ay tagapagmana ng Diyos. Sabi niya, at kung tayo ay kasama ni Kristo, sabi niya, tayo din dapat ay kasama sa kanyang mga paghihirap. Diba? Si Kristo, bago naging hari, bago siya naghari sa loob ng 1,000 taon sa darating, meron siya pinagdaanan. Sabi niya, kung gusto mong kasama sa loob ng 1,000 taon, dapat ka din dumaan sa lahat na nangyayari sa buhay niya, that we may be also. At sabi niya, kung siya ay nag-glorified, kasama din tayo mag-glorify. For sabi niya, reckon that the suffering of this present, sabi niya, yung mga kahirapan natin na naranasan ngayon ay hindi kayang may paliwanag. Sabi niya, sa mga bagay na hindi mo may kukumparayan, pagdating sa glory, sabi niya, sa glory time, which shall be revealed in us. Sabihin niyo, ang hirap na maglingkod. Hirap na kami, sabi dito ni Nalata. Sabi niya, kung malalaman lang ninyo yung mga paghihirap ninyo ngayon, ay hindi niyo yan may kukumpara sa darating na panahon. Marami dito, pagod na maglingkod. Nakikita ng Diyos yan, pero sabi niya, pero kung alam nyo lang, wala pa sa kalingkingan yung mga nararanasan nyo sa darating na hinaharap. Kaya kung gusto nyo maghari, mag-peace tayo sa mga suffering. Hindi ibig sabihin may mga suffering, hindi na tayo anak ng Diyos. Kasi, pag dumating ng panahon na maghahari ka, diba? Dahil naranasan mo na ang suffering, pag may mga tao na nakikita naghihirap, alam mo na paano magmando. Kasi bago ka naging isang namuno, na isang naghahari, nag-rule, di ba? Ay lahat yun ay yung nang pinagdaanan. Ay sabi nga nang meron nga ako nabasa, sabi niya, subukan mo yung isang tao, kung talagang sino sila. Sabi niya lang, may mga tao lang sila, pagkausap nila, may mga taong matataas sa mata nila, di ba? Kung ito man, pero subukan mo kapag yung janitor na sa trabaho nila, o maliliit na tao na, nag-iiba na yung kanilang attitude. Sabi niya, diyan mo malalaman kung talagang sino sila. May mga tao, kahit na kausap nila manager, at kausap nila yung mga simpleng tao lang, hindi nagbabago ang kanilang mga pag-ugali. We're talking about character. Okay? Okay, next slide tayo sis. Sumalutong nito. Sabi niya, unless we suffer Him, sabi niya, Him, we cannot reign with Him. Sabi niya dito, pag hindi tayo nagdumanas sa mga kahirapan, with Him, we cannot reign with Him. Hindi tayo mag-aaring kasama niya. You have to suffer to reign. Kung gusto mo kung gusto mo maghari, kailangan mag-suffer. Kaya natural lang po ang mayroong pagdurusa. Natural lang po sa buhay na mayroong suffering. Okay? Okay, next slide tayo. Sabi pa dito ni Brother Branham, okay, sa message na the church is Meridian Church A, sabi niya, the reason for this is that character simply is never made without suffering. Kasi bakit? Bakit may mga suffering? Diba? Minsan, may experience mo, walang asukal. May gusto mo timpla ng kape, walang asukal, may gatas pero walang asukal. Doon makikita mo, kung nakikita ng Diyos, mga simpleng bagay lang. Anong ugali lalabas sa iyo kapag walang asukal? Pwede mo ba sabihin, walang kwentang buhay ito? Diba? Asukal lang. Sabihin mo, magluluto ka ng ulam. Ano ba yan? Walang mantika. Sa ganun bagay ba? Pero gusto mo mag-ahari sa millennium. Pero kung simpleng bagay lang sa buhay mo, na hindi mo mapamahalaan yung sarili mo, di ba? Ang sa tahanan mo, sa sarili mong buhay, sa sarili mo, hindi mo kaya mamuno, wala ka mga pinag-aharian. Hindi mo sa sarili mo pa lang, hindi mo kaya. How much more pag tumating ng panahon, tumayo sa millennium, paano mo pag-aharian ng mga tao? Pero believer ka na. Di ba? Sabi nyo ni Brother Branham, bakit? Anong dahilan? Bakit kailangan ng mga suffering? Kasi pag may mga suffering, inuubog tayo niyan. May mga maliliit na bagay, walang toyo. Luluto ka ng adobo, walang toyo. Ano ba yan? Walang toyo. Wala kang pera. Wala kang pera. Ano yung magiging karakter mo? Okay, kung walang toyo, di baksiwen.
Siwan. Diba? Merong atubong puti. O, nakatingin na ba kayo ng atubong puti? Walang toyo? Suka lang. O, meron. Kaya alam nyo kung ang tao malikhain, we are creator. Tayo yung mga tao manilikha. Diba? Kung anong meron nandyan, kaya mong walang toyo, walang ganito. O sige, diba? Isip ka, ano kaya magagawa nito? Ganun dapat. Ano bang dapat gawin kung wala? Hindi agad na magre-react ka. Kasi sa maliliit na bagay, diba? Hinuhubog tayo ng Diyos dyan. Huwag ninyong babaliwalain yung mga maliliit na bagay. Kasi pag hindi nyo napagtagumpayan yan, kahit believer kayo kapatid, sasabihin mo sa inyo, mamimiss nyo yung millennium. Diba? Ngayon sabi dito ng Banam, the reason for this is that character simply is never made without suffering. Hindi mamumold ang inyong characteristic kung walang mga paghihirap. Character is a victory. Dahil yung pag-ugali, isa yung pagtatagumpay. Kailangan yung pagtagumpayan. Paano, sino kayo sa panahon na wala kayong financial? Sino kayo sa panahon na naghihirap kayo? Sino kayo sa panahon na may sakit ng pamilya nyo? Paano kayo mag-react sa panahon na walang-wala kayo? Anong ugali ang iyong ipamamalas? Diba? Sa panahon na galit ka, paano lalabas ang isang tao bilang isang Kristiyano? Nakatanggap mo ng Panginoon, pero sabi nito, may mga suffering, pero minumod nito ang iyong karakter. Kasi ba't kailangan suffering? Kasi sabi niya kasi, lumalabas ang isang katangian. Diba, tingnan ninyo yung Lily of the Valley. Ano ba yung Lily of the Valley? Di ba nakikita natin isang bulaklak ano doon sa ilalim ng isang putikan, na isang parang sapa na napakaputik, pero may isang bulaklak na napakaganda. Sabi ng Bible, kahit si Haring Solomon, hindi nakautamit ng ganda ng Lily of the Valley. Pero sabi ni Brother Branham, pero tingnan mo ang Lily of the Valley, bago niya mapagpalabas na isang magandang bulaklak, galing niya sa kaibuturan ng isang putik ng burak. At sabi niya, tulutulak siya pataas. Pataas na pataas. Sabi niya, hanggang sa lumabas yung isang bingi, sabi niya, lumabas yung isang magandang bulaklak. Sabi dito, kahit ang mga insekto, mga paru-paro, mga sabi niya, ay nagagawang, ito ay kanyang maingayan sa kagandahan. Kaya nga isang Kristiyano, di ba? Inalimbawa tayo, di ba, sa Lily of the Valley. Kapag ikaw ay isang magandang bulaklak, di ba? Mula ang yung ugali, yung bulok. Pero sabi niya, nung ikaw ay naging Kristiyano, di ba, naging maganda kasing ganda ng isang Lily of the Valley. Kahit sabi niya, kahit yung mga tao hindi believers, pero napapatingin sa'yo. Sabi niya, anong ganda nitong isang nilang na ito? No? Kasi sabi niya, pag pinamamas na niya, ang ganda niya, na para bang gusto kong lumapit sa kanya, na para bang meron ako makukuha sa kanya pag lumapit ako, at kailangan ko ng pukyutan. Diba? Kasi bakit mga kapatid? Kasi nga, dahil sabi niya, may mga suffering, kasi bakit doon minumuld ng Diyos ang ating mga katangian, ang ating mga karakter. Kasi kailangan mapagtagumpayan mo yan. So sabihin, hindi ko pwedeng gusto mo maghari, pero yung mga simpleng bagay lang, namimiss mo. Madaling sabihin we are not a believer. Pero ang gusto mong maghari, next level yan. Yung maliliit na bagay lang, wag natin nang babaliwalain. Kasi sabi ni Brother Branham, ang karakter, hindi yan ibinibigay. Ikaw ang gagawa. Mumuld mo sa sarili mo yan. Diba? Sabi niya, ang taong walang karakter, walang pag-uugali, hindi siya pwedeng maghari. O hindi ako nasabi niyan. O baka sabihin nyo, paano nangyari ba natin? Ayun, sinabi niya ba naman? A man without character cannot reign. Hindi maghahari. Pero natanggap niya mensahe. Sabi niya, may buhay na walang hanggan kayo. Pero hindi kayo papasok sa millennium. Hindi niya ma-experience yun. Pero ang makapasok lang doon, merong karakter. Nahasa, na-mold sila ng karakter. Sabi niya, because power, okay, dahil ang kapangyarihan, okay, nawala. Sabi niya, apart from character is satanic. Okay? So, hindi pwedeng walang katangian. Okay, kailangan meron pang pag-ugali. Dahil kung walang pag-ugali, sa demonyo daw yan.
But power with character is fit to rule. Pero kung meron kang kapangyarihan at meron kang ugali, fit yan para maghari ka. Kasi bakit? Naranasan mo maghirap. Naranasan mo sa mga liit ng bagay, hindi ka nagdadabog, hindi ka nagmamaktol, hindi ka nagmumuras kung ano ng mga bagay. Ano namang sabi ng Panginoon, ang biyaya ko sapat sa inyo, di ba? Lagi nga lang pinupuntaan mo yung sarili mo, kahit anong mga bagay, kahit anong sitwasyon sa buhay, hindi nababago ang iyong kalagayan, hindi nababago ang iyong karakter. Kasi sabi dito, di ba? The power character is fit to rule. And since He wants us to share even His throne on the same basis that He overcome and sit down in His Father's throne, then then we had to overcome to sit with Him. And the little temporary, may maliliit na temporary suffering we go through now is not worthy to be compared. May mga maliliit tayo na pinagdadaanan. Di ba? Sabihin natin, sasabihin lang natin, 15 quincenas yung sahod natin, iba yung lingguan, di ba? Wala pa nga 15 days, 12 days pa lang, wala na tayong budget. Di ba? Minsan, hindi mo na alam kung ano mangyayari. Sabihin mo, wala na tayong pera, wala na tayong ganito. Di ba? Doon lumilitaw yung ugali ng isang tao. Kung sino ka. At kapag nakikita mo, di ba? Pag alam mo, sabihin, doon ka naman nanalangin. At sabihin mo, huwag kayong mabalisa. Sabi ng Panginoon yan eh. Pero hindi naman tayo aasa sabihin natin, God will provide. Pero kailangan natin, sabi ng Diyos, huwag mo makain ng tamad. Diba? Kung gusto mo kumain, magtrabaho tayo. Kasi si Adam, sinumpa eh. Diba? Sa pawis ang iyong pagtatrabaho, kakain ka. Sabihin natin, hindi tayo pwede yung, anak ako ng Diyos, kailangan, hintayin ko na lang bumagsak yung biyaya para kung si Juan tamad, may bayabas, abutin na lang. Gusto ko talaga isubo sa kanya hanggang sa bumagsak. Yung bumagsak, puno na ng uod. Hindi napakinabangan. May mga ganun mga bagay. Pero mga kapatid, hindi kailangan ganun. Tinuruan tayo ng Panginoon. Tinuruan tayo ng salita ng ating Panginoon. Kung may pangangailangan ka sa loob, kung may mga bagay ka, kung gusto mong kumain, magtrabaho tayo. Okay? Yan ang tinuturo ng Panginoon. Okay? So, sabi niya, may mga maliliit tayo, may mga pansamantala tayo. Maliliit na pansamantalang mga kahirapan. We go through, now is not worthy. Pero sabi niya, hindi ito may kukumpara, no? Sa mga pagilagilalas na, sabihin, pag nakita natin yung bagay na naghihintay sa atin, ang sabi dito, what treasures are laid up for those who are willing to enter His kingdom to too much tribulation. Okay, so next slide tayo sabi pa dito, sabi niya, sa God has always counted character. Okay, tandaan niyo mga kapatid, hindi binibilang ng Diyos ang membership kung ilan ang taong tumanggap. Okay? Maraming tumanggap, di ba, ang Panginoon sa puso niya. Pero ang binibilang daw ng Diyos ay not members, is character. O, di ba? Sabi na, may time message ako, nilagay po ng Panginoon, pahaba nga lang ako ng buko. Pero sabi dito, pero kung bagsak ka sa karakter, hindi ka membro. Membro ka lang sa local church. Diba? Pero ang binibilang ng Diyos sa spiritual na church ay karakter. Paano ka humarap sa mga tao? Paano ka humarap sa trabaho? Paano ka humarap sa sinumang tao? Sa bawat sitwasyon, paano mo yung hinaharap? Yan ang binibilang ng Diyos. Okay? Sabi niya, God is always counted character, not members. And today, we do vice versa. Pero sabi niya ngayon, baliktad. Tinitingnan nilang membro, hindi na sa ugali, hindi na sa mga pag-ugali. We count members, good dress, maganda magdamit, well prayers, mahusay manalangin, instead of character. Right? Kahit sabihin mo pa, napakahusay niya manalangin, pero kung wala sa ugali, pagsak sa character, hindi yan counted. Di ba? Okay, next slide. Pag sabi nito, tingnan niyo si Elisa, sa panahon ni Abraham, sabi niya, na inutusan ni Abraham na humanap siya ng nobya para mapapangasawa ni Isaac. Sabi niya, until he found character. Diba? Pero hindi, kasi sa panahon na yun, wala namang alam si Elisa eh. Pero sabi lang niya, kung sino yung magandang loob sa akin, sino babae magandang loob sa akin, pag namin ako,
at ng aking kamelyo. Maraming mga babae noong panahon na yun. Nakaupo sa sabing naghihintay. Maraming dumadaang babae may dalang banganga. Pero walang pumapansin sa kanya. Oh, hindi sinasabi, pero meron, nung dumaan dito, merong isang babae na minom po kayo. At pagkatapos niya pong uminom, magigib ulit ako sa balon. Babalik ko sa balon, inumin ko naman po pati yung inyong hayop. Kasi bakit? Kasi sila naglakbay. Pero sabihin, bihira sa babae, merong ganong katangian. Ano yung katangian? Di ba? Magandang loob. Kaya yung magandang loob, iba po yan. Hindi ibig sabihin, believer ka na, pero kailangan pa rin ang karakter. Kasi binibilang ng Diyos ang karakter, not ang membership. Kaya, importante po yan. Okay? Okay, sabi dito, that's right. Who would he gets? And sabi niya, and he trusted God. Character for what? Character for Isa, the bride. Diba? Kasi, hanapan mo naman, kasi sabi niya diba, nasa message na the chosen of the bride, sabi niya, pipili ang isang lalaki, ang isang babae, sumasalamin sa kanyang pagkatao. Hindi tayo basta-basta. Diba? Ang sabi dito, which the church is type of, you know that was the natural seed of Abraham. This is the royal seed of Abraham. Well, Eliezer, the messenger hunting the bride and trying to find character. So sabi, si messenger si Eliezer, pero nagsimula na sa maglakbay para hanapin ang nobya ni Isaac. Pero sabi niya, pero ang hinahanap niya, yung katangian, yung pag-ugali. Di ba? If that man is come, a messenger to the last day, trying to find the bride of Christ, for Christ, he will not look for a denominational membership. He will look for character. That's willing. Okay, character. Sa message na, the evening messenger. Okay, next slide tayo. Okay, so iba dito, iba sa end time message, the end time evangelism, God's looking for character. Hinahanap ng Diyos ang pag-uugali, not membership. Okay? Hindi po, sabi natin, ako po ay end time message na ako. Matagal na akong end time dito sa loob ng church nito, pero hindi membership. Sabi niya ba naman, God's looking for a character. Diba? Character. Eliezer, when he went to get the bride of Isaac, he sweetened it out until the found character. Remember, Abraham put him responsible as God put us responsible. That's right. We ministers hunt the bride. O, diba? Sabi ni Brother Branham, mga ministro tayo, hanapin natin yung bride. What is the bride? Hanapin natin character. Diba? God bless your heart. Okay. Okay, next slide, sis. Okay. Okay, dito mga kapatid. Okay. So, sabi ng Panginoon, di ba, sa talatang binasa natin, ang magtatagumpay ay pinagkalooban niyang makasama natin. Ibig sabihin mga kapatid, believers na tayo, alam na natin ang serpent seed, alam na natin mga doctrine, mga doktrina, alam na natin hindi yan ang batayan, para makampit tayo as makapasok tayo sa millennium. Ang batayan ay character. Sabi ni Bataban naman na, ang character without character is hindi tayo makapag-uhul. Diba? Kasi may mga tao pa rin na natanggap ang mensahe pero hindi talaga namull yung character. So very important po yung character sa message mga kapatid. Okay? So sabi dito, kung paano ang Panginoon ay nahubog yung kanyang mga katangian, ganoon din po tayo dapat mga kapatid. Ibig sabihin, ang pamantayan natin ay ang Panginoon sa Kristo. O ano yung nangyayari sa Panginoon sa Kristo, ganoon din po dapat ang sa atin. Okay? Okay, katulad nito mga kapatid. Kaya nga sa panahon ng Lasea, yung paano tayo managumpay, hindi po yung patnasay sa lumang pa sa 7 church ages mula una hanggang 6. Iba po yung pamamaraan ng pagtatagumpay nila. Sa atin po, yung pang-araw-araw ng buhay natin. At ulit, ito ang nakakalito sa panahon ng Lasea. Hindi ang kaaway, wala sa ibang bagay, kundi ang kaaway pumapasok sa mga bagay na simple lang. Maliliit na bagay na hindi natin nakikita. Andun na palang kaaway ngayon. Sa maliliit na bagay lang. Sa pang-araw-araw nating buhay. At doon tayo, kung pwede tayo, doon sa mga bagay na yun, doon tayo pwedeng hindi tayo makasama
sa millennium. Kasi hindi po namold yung ating karakter. Okay. Sabi dito ni Brother Branham, sa message pa rin ito ng paano ako mananagumpay, ang 40 araw na pagtukso sa Kanya, sa pamagit sa salita ng Diyos ay napagtagumpayan niya. Nais kong ipahayag ang isang bagay dito na ilang sandali lang. Gumawa si Satanas sa 3 malaking pagsalakay sa kanyang pagtuksong iyon. Mas dyan, ito'y laging nasa 3. Huwag nitong kalilimutan. Kita nyo, gumawa siya 3 malalaking pagsalakay mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Sinubukan niya ang lahat ng makakaya niya upang magapi siya. Ngunit, siya ang salita. Amen. Ano ang ginamit niya? Ang salita niya. Ang salita. Okay? Okay, sa message na pananagumpay. Okay, sa Bible, sabi dito sa Matthew chapter 4 verse 1, kung ito yung unang pagsalakay. Okay? Nang magagayoy, inatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang tuksoy. Kasi 40 araw siya nag-fasting eh. Siyempre, pag nag-fasting ka, gutom. Gutom ka na. Di ba? Ibig sabihin, pag gutom ka na, excited ka na kumain. O simpleng bagay lang yan. Sabi ko nga sa inyo, si Jesus Cristo ay anak ng Diyos, pero tutoksin siya ng Diablo, pero alam nyo, maliliit ng bagay lang eh. Kaya minsan, huwag nating mamimiss yung mga bagay na maliliit. Tulad dito, sabi niya, at nang siya ay makapag-ayun ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Siyempre gutom ka, 40 days pa naman eh. Diba? Yun yung tao, hindi makakain ng almusal. Pagdating tanghali, nagwawala eh. 40 days pa. O, diba? Naging iba na attitude ng isang tao. Malate nga lang ng luto. Ano ka ba? Late na. Anong oras na? Lalunch na. O, diba? O, hindi ka makapagantay para kung mamamatay. Alam mo, pag mamamatay na talaga yan. Naniwala kayo? Kung mamatay ka sa gutom, kahit maraming pagkain, mamamatay ka. O, diba? Ngayon, ang sabi nito, at nang matukso niya, at ang manunukso, sino ang manunukso? Si Satanas ay dumating. May sabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga gawing tinapay. O ngayon sabi niya, siyempre, makapangyarihan siya. Diba? Dumating ang manunukso. Nagutom siya. Anong sabi nga? Kaya manunukso, diba? Salita din siya ng Diyos eh. Ginagamit salita ng Diyos eh. Diba? Hindi nagbabago yung taktika niya magmula sa Genesis. Diba? Anong sabi ng Satanas kay Eva? Totoo bang sinabi ng Diyos? O, diba? Yan din yung umausap kay Eva, yan din yung dumating kay Kristo. Sabi niya, o diba? Ikaw ang anak ng Diyos. Makapangyarihan ka. Lahat, diba? Magagawa mo. O, kung nagugutom ka, gawin mo tinapay yung bato. Pwede, di ba? Oh, walang problema yan. Di ba? Pwede mong gawin ba ito? Pero sabi niya, oo nga no. Nagugutom ako. Pwede kung, kung gaano kalaki, kung gusto mo kumuha ng bato ganyan kalaki, mabigat. Pag ginawa mo, gawin tinapay, yan laking tinapay na kakainin niya. Di ba? Pwede yun. Kasi bakit? Makapangyarihan siya eh. Oh, next slide. Ano sabi? Ay, hindi na makita. Okay, sige. Okay, sabi niyo sa message, sabi niya, ano unang atake niya upang gamitin ang dakila niyang kapangyarihan? Ano sabi? Minsan, anak ka na ng Diyos, di ba? Minsan, hindi mo nakikita, ang ginagawa ng Diablo, gagamitin niya ang iyong kapangyarihan. Anak ka ng Diyos. Nagugutom ka? O sabihin mo, anong gusto mo? Di ba? Speaking in persistence. Kaya masarap pag-aralan yung speaking into systems, di ba? Kasi bakit? Minsan, pinipersonal lang ng mga tao yan eh. Pag nagutom ka, magsasalita ka lang ng lechon, ng ganito, pag nagutom ka, lilitaw na. Pero hindi ganoon, mga kapatid. Kahit pwede mangyari yan. Ano sabi dito? Anong unang ginawa ng Diablo? Ang unang atake niya upang gamitin ang dakila niyang kapangyarihan. Nabatid niyang siyang salita. Alam naman niya yun eh. Diba? Batid niya ang kanyang katayuan. Siyempre, pag ikaw ay anak ka ng Diyos, ano man ang sabihin mo, prayer is change thing. Lahat ng bagay mangyayari. Pero sabi niya, naniniwala ba kayo? Kayong alam niya
Sabi niya, ako na anak ng tao, alam niya na kaya ang kanyang katayuan. Siyempre anak siya. At dumating si Satanas at gustong ipagamit sa kanya ang kanyang sariling kapangyarihan sa kanya mismo upang pakanin siya. Gustong pakanin ang kanyang salita, sarili. Okay, tingnan niyo mga kapatid, di ba? Gusto bang utakan ni Satanas itong siyang Panginoon eh? Kasi sabi niya, nagutom siya. Di ba? At dumating kaaway. O, di ba? Ikaw ang anak ng Diyos. Nakapangyarihan ka, walang salita na hindi mangyayari sa iyo. Lahat ng sasalitain mo ay gagawin ng iyong ama. O sabi niya, sige, gawin mo tinapay yung bato. Pwede. Pero sabi ni Brother Branham, di ba? Dumating ang kaaway para gamitin niya ang kapangyarihan niya sa sariling kanya. Ano sinabi pa next slide? Sabi niya, nooy nagutom siya. Okay, gutom siya. Nasabi ni Brother Branham, pagka nagugutom ang isang tao, magagawa niya halos ang kahit ano. Pag gutom ka, oo nga no, gawin mo tinapay ito, magagawa mo yun. Kasi bakit? Inisip mo gutom ka eh. Pero dahil siya ay salita ng Diyos, Satanas, hindi mo kumadadaya sa ganyang bagay. Kahit gutom na gutom ako, diba? Ang sabi niya, ang sabi ni Brother Branham, kapag daw ang tao ay gutom, magagawa niya halos ang kahit ano. Magnanakaw siya. Bakit siya magnanakaw? Kasi gutom. Ano yan? Nasira mo ang iyong karakter. Yung iba, nanloloko. Diba? Mandadaya. Namamalimos. Kaya naman magtrabaho. Pero manghihingi. Oh, okay lang si Bartimaeus, bulag. Namamalimos yun. Wala na. Kahit nga bulag yun Nagtatrabaho yun kasi dalawa niyang bato-bato, naglalaro gano'n, nagtatalon-talunan sila Kaya tuwan-tuwa yung mga tumata, nag-aalis ng barya. Di yun yung inuuwi niya sa kanyang asawa. May trabaho si Bartimaeus, pinagtatrabaho niya yung kanyang bato-bato. Kaya pag uwi ng bato-bato, busog na busog siya kasi siyempre, hanap buhay mo yun Pakakainin mo yung mo, bato-bato. Pag kainin na ng lag, baka dito talon-talon yan. Diba? Kaya nung nawala ang unti-unti yun, diba? Hanggang sa namalimos na siya. Wala na siyang magawa kasi bulag siya Okay lang isang bulag na mamalimos. Pero kapag ang isang tao ay nakakakita at kaya magbanat ng buto, huwag kang mamamalimos. Sabi ni Brother Branham, yung pala pagka nagnanakaw, diba? Nanloloko, namamalimos, namungutang dahil sa pagkain, mangungutang ka, wala kang masamang mangutang, sinasabi ko nga. Pero kung para lang sa pagkain, diba? Pero kung halimbawa, yung sinasabi natin, wala po kasi kaming bigas kaya mangungutang muna kaming ganito. Pero sabi ni Brother Branham, hindi yan ang gandang katangian. Sabi ko nga sa inyo, maliliit na bagay lang tayo pinag-uusapan natin ngayon, minsan, pero nakakalimutan natin di ba? Okay, sabi dito, namungutang tayo, kahit ano. Kita nyo, ganun siyang katakawan. Meron siyang katakawan. Hindi ako sabi niya, message po yan. Sabi nito, kapag ang isang tao ay nagugutom, di ba? Sabi ng kaway, magnakaw ka. Oo nga, no? Di ba? Pwede sabi hindi. Kasama yan Kailangan magtrabaho. Di ba? Manloko. Hindi ko galing manloko. Kasi bakit? Kailangan. Kasi pirin mo, ikaw, paano ka magiging maghahali sa millennium kung nangnanakaw ka? Paano ka maghahali sa millennium kung manlolog ka? Paano kang maghahali sa millennium kung namamalimos ka? Paano mo sabihin mo? Kasi paano maghaharian yung isang tao? Diba? Tuturuan mo, huwag kang mamalimos, magtrabaho ka. Hindi ka nga nagtatrabaho. Diba? Sabi nyo, diba? Mungutang kahit ano. Kita nyo? Okay, sabi niya, ay ginamit ni Satanas ang kanyang unang malaking pagsalakay sa kanya upang kunin ang kanyang kapangyarihan na ibigay sa kanya para magtagumpay at gamitin iyon sa kanyang sarili. Kasi pag ganun palang ginagawa mo, sabihin, diba, para pinakinggan mo na yung gawa ng kaaway. Para saan? Para gamitin mo yung kapangyarihan mo. Pinakinggan mo doon ang diablo. Diba? Sabi niya, para gamitin mo yung sa kanyang sarili. Hindi niya yung ginamit sa kanyang sarili. Hindi. Ginamit niya yung sa iba. So, binigyan pala tayo ng kapangyarihan ng Diyos, hindi para sa atin yan. Kaya hindi natin pinagay kayo po, Panginoon, pagpalain mo po ako. Panginoon, ganito po yung plano ko. Bless mo po yung lahat ko. No.
Bilang anak ka ng Diyos, di ba, ipag-pray mo yung ibang tao. Huwag mo ipag-pray yung sarili mo. Kasi, ang pagiging anak mo, hindi yan para sa'yo. Di ba? Hayaan mo yung ibang tao mag-pray sa'yo. Okay? So, yun po yung isang bagay. Kapag hindi ka binilis, sabihin, wala nagpipray sa'yo. Ganun lang kasimple yan. Di ba? Ba't hindi ako pinapapala? Ang mga kapatid, pinagpipray niyo ba ako? O kaya nga lagi na sinasabi, di ba, mga kapatid, pag-pray niyo po ako, pag-pray ko lang po kayo. Eh pag hindi naman kayo pinilis ni Lord, hindi kayo pinipipray, hindi ko kayo pinipipray. O wala nagpipray, di ba? Kasi yun ang sekreto dun eh. Okay? So, may isang bagay, next slide tayo sis. Ngayon sabi pa dito, ngayon, kunin natin halimbawa, gaya ng mga kapatiran natin babae. Okay? Sabi niyo pa diba, kumatay na sa halimbawa, magaganda sila. Kaya, sabi niya, at kaya niya kayong dalhin sa isang punto na pahabain ninyo ang inyong mga buhok. Sabi niya, tingnan natin sa babae. Diba? Believer kayo. Ahaba yung buhok. Pinahaba niya yung buhok. Kasi sabi ng buhok, ang inyong lambong ay ang inyong mga buhok. Diba? Ang inyong mga ulo. Tama, diba? Kaya ang gaganda ng mga buhok ng babae kasi mahaba, may lambong. O, sabi, message believer yan eh. Diba? Pero, pag dumating sa punto, ang sabi dito, na hindi ninyo na namamalayan, napaganda nitong tingnan sa inyo, at bigla na malalaman niyo na lang, kayo ay nagiging parabang nakakaramdam ng konting pagmamataas. Medyo may pagmamataas sa iba. Okay, para maintindihan yung quote na yan, ito. Nuturo natin sa mensahe, doktrina. O, ang mga babae, kailangan po mahaba yung buhok niya kasi sa Bible, tinuro yan, ang babae ay kailangan magpahaba ng buhok. Diba? Tama? Pero minsan sabi niya, may mga tao na nagyayabang. Ay, mahaba na ng buhok ko, tinamusis. Diba? Matagal na ako dito sa church eh. Tayo na may buhok ko, mahaba na, diba? Tinamusis sa kapatid, no? Igsisi pa. Tama naman yun. Pero asan yung karakter? Karakter pa rin, di ba? Oh. Sabi niya, ang ilan sa inyo na mga kalalakihan, alam niyo na kung anong ibig ko sabihin, kita nyo, at magagawa na yung kunin ang bagay na rin iyon, at imungkahi sa inyo. Kung isa sasabihin niya, huwag lang tumatayo sa pulpito. Tinan mo, Brad, di ba? Lagi ako ang MC. Kita mo si Brad, di ba? Bigyan lang tumatayo. Diba? Nagiging ano na yan eh. Kaya kung gusto nga lang talaga natin, lagi pinatatayo yung mga kapatiran, diba? Gusto nga natin yun eh. Pero ayaw din natin laging tumatayo. Kasi minsan pag tumatayo, delikado eh. Lumalaki ulo. Kasi bakit? Karakter. Tumayo lang sa pulpito, akala mo kung sino na eh, di ba? Paano? Pagdating sa millennium, mas dakila pa yung uupuan mo. Dito pa lang, ganun pa lang yung ginagawa mo ganun ka na eh. Paano sa millennium? Kaya paano ka makakali sa millennium? Konting bagay lang eh. Hindi ka makapaghahari kasama ni Kristo. Kasi bakit? Sa konting bagay lang binigyan ka ng Diyos sa pagkakataon, lumaki na ulo mo. Hindi ka fit para mag-rule sa millennium. Kasi ang fit sa millennium, kahit ano ba yung nararating niya, glory to God. Kasi bakit? Pagdating ng millennium, diba? Si Kristo ka na eh. Diba? Kahit iwan ka ni Kristo, kahit wala si Kristo, pero pag ikaw ay salita, sabi niya, ang salita mo yung tinig ng iyong hari. Kaya yun ang isang bagay. Kung gusto, paano natin malalaman? Paano ako makapag-ahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon? Ito yung pinag-uusapan natin mga kapatid. Okay, next slide natin. Okay, sabi pa ni Brother Branham, alalahanin lamang, nabubuhay kayo para sa Diyos. Diba? Kaya ka nagpapahaba ng buhok. Ba't ko ginagawa? Ba't magpapahaba ng buhok? Alam mo sis, ito po, ginagawa ko po ito para sa kwalitihan ng Panginoon. Bakit ka tumatayo? Para sa kwalitihan ng Panginoon. Lahat ng ginagawa ko para sa glory, para madakila ang ating Panginoong Diyos. Hindi para sabihin, mahaba na po yung pagpapasensya ko, haba na ng buhok ko, tagal ko na dito. Hindi po yung matayan. Diba? Ang sabi ni Brother Branham, alalahanin lamang, nabubuhay kayo para sa Diyos, mayroon kayong isang layunin at iyon ay si Kristo. Liban dyan, wala nang iba. Mahalaga, iyon ay ang salita. Ano sabi niya? Tapos pangalawa, para sa pamilya nyo.
Pagkatapos, pangatlo, para sa inyong sarili. Ngunit una, para sa Diyos. Gusto mo mag-ahari? Una, number 1, para sa Diyos. Mahirap tayo, mahirap yan. Gusto mo mag-rules, di ba? Love your God with all your heart, with all your strength, diba? With all your mind. Mahalin mo daw ang Diyos, ang iyong buong puso mo, buong buhay. Una lang ang Diyos. Diba? So, pag sabihin nito, lahat ng bagay nito ay number 1 lagi natin ang Diyos, mga kapatid. Diba? Sa lahat ng bagay natin, sa lahat ng ating ginagawa, lagi God put first. Okay? Pangalawa, pamilya mo. Diba? So, lagi natin sinasabi, para hindi natin mamiss ang, para tayo ay tamang paghari sa Panginoong Diyos, di ba? Laging God put first. Ano man ang sitwasyon sa buhay, God put first. Pagdating sa gawain ng Diyos, huwag tayong lalamya-lamya. Huwag tayong parang tinatamad tayo. God put first. Gusto mo magaling sa milenyo? God put first. Diba, pag may gawain na, diba? Wala namang ginagawa, hindi naman nag-aral. Okay lang sana kung nag-aaral ng Bible study dahil siya yung tatayo. Okay, medyo malilate ng konti. Kung tatayo ka ng 30, mali naman yung 9:45, tatayo yung preacher, tatayo yung Bible study. Wala din sa ulog yun. Diba, simula 9:30. Pero sabihin niya, kung darating siya ng sakto ng parang 9:30, dahil nag-aral pa siya. Diba? Pero ikaw, hindi ka nag-aral, wala ka namang pinagkakamala, pero nag-late ka pa, yun ang problema doon. Diba? Hindi ko sinasabing bato-bato sa langit, pero sabi ko nga, kanya-kanya tayo ng binubuong karakter. Tayo kasi yan di ba? So, ang lagi natin sinasabi, di ba? Pag mahal mo ang Diyos sa lahat ng aspeto, di ba? Sa lahat ng talagang paano mo ipapakita ang pagmamahal mo sa Diyos, pag ikaw ay nagtrabaho at sumweldo ka, itatabi mo muna yung una sa Panginoon. God put first. Di ba? Pangalawa, ang pattern po yun mga kapatid. Pangalawa, pagkatapos ito, ang iyong pamilya. Pamilya, di ba? Sumweldo ka halimbawa ng 1,000, tinabi mo yung 100, 90, binigay mo sa iyong asawa. Sabihin mo, ito yung natira kong kita. Kung gusto mo naman, bigay mo sa kanya ng buo. Sabi niyo, bahala ka na magtabi, di ba? O ngayon, yung 98, bahala na kayo, di ba? O ngayon, kung gusto mo, di ba? Yung sinasabi natin, sabihin nito, sa pamilya yun, di ba? Pag pangalawa yung pamilya, di ba? Pag pangalawa yung pamilya, ipoprovide yung pangangailangan, yung bigas, yung ulam, yung sabon, yung toothpaste, di ba? Marami yan bibilin yan di ba? Kaya minsan subukan yung mga brothers bumili para malanasan nyo di ba? Sabihin nyo, binigay ko sa iyo yung sahod, ba't ito lang? Di, subukan mo mamalengke. Akala mo, pambiling ulam lang ba't hindi ka matututbrush? Pag nagluto ka ba, hindi ka pa bibili ng asin, hindi ka bibili ng asukal, hindi ka bibili ng gatas, hindi ka bibili ng shampoo, hindi ka bibili ng sabon. Sige, sabong panlabay, paligo mo. Kaya kami sabong pampaligo, may pasabong panlabay. Yung sabong panlabay, panligo mo rin. Tignan mo kung hindi madulas yung, di ba? Kung tagal mong panlawan yung sabong panlabay, kasi ang dulas yun Ibig sabihin, ganun po yun, di ba? Character po yun di ba? Kung sapat naman po yun, halimbawa, yung perang binibigay mo sa asawa mo ay 500 at ang budget nyo lang sa pang-isang araw ay sabihin natin 400, itabi ng asawa yung 100. Bakit ko sinasabi itabi yung asawa? Magpaplano kayo. Kailangan natin ng God's food. Una, ang lutuan natin, di uling. Di ba? Kaya nagsatsaga si babae nag-uuling, bibili sa uling saan, bawat kada luto, uling. Mag-usap kayong dalawa. Kada sahod natin, 15. Tabi mo yung tag-100. Magkano ba yung gasto? Wala pa silang naipon, pero tumitingin-tingin na sila doon sa bilihan ng, magkano ba yung kalan? Diba? 1,000. Magkano yung laboratory? Magkano yung tangke? Sabihin mo, lahat ipunin mo, 3,000. Gano'ng katagal natin pag-ipunin yung 3,000 sa labing 100 kada sahod? Pag nakaipon ka na, nakabili ka ng kanan. Susunod, ano sunod natin? Gusto mo, sunod natin rin kasi sayang yung mga ulam natin natitira. Sige, pag-ipunan natin. Diba? Pag nakikita mo yung asawa na naglalaban, na naghihirap,
Diba? Ay, sulod kaya, pag-ipunan natin pambiling washing machine. Sabi ng Diyos, God put first. Mahalin nyo ang Diyos una. Pangalawa, pamilya nyo. Pangatlo lang, sarili nyo. Minsan, una nga ang Diyos, minsan pangalawa yung sarili, bago pamilya. May nakasahod. Wala naman siguro ditong hawak niya yung ATM, ipindutin muna niya yung ATM, kada sahod, 10,000, bigay niya ito. Ito yung sweldo ko, 8,000. Wala naman sigurong ganun. Dapat, pag sumahod, bigay lahat. Diba? Pagkatapos, o sige, para at least wala, hindi ka sisisihin. O, isa yung ikaw magbabudget, diba? Pero doon mo makikita yung galing ng isang babae kung paano siya mag-budget. O, diba? Tapos sabi niya, ngayon, pag hindi kailangan mo ka, di subukan mo. Sige, minsan, di ko naman maging treasurer. Paano ka mag-manage ng yung kinikita. Sabihin, isang ganun mga bagay mga kapatid, di ba? Sabihin, hindi lang, sabi ni Bada Banam, hindi lang, sabi niya, di ba, pag may anak ka, hindi lang pagkain, puprovide mo yung pagkain, puprovide mo yung pananamit nila, puprovide mo yung pag-aaral nila. Siyempre, kahit doon sa, unti-unti, bumili ka ng, puprovide ka din ng mga gamit, di ba? Pag unang pa lang kayo ng mag-asawa, bili kayo ng kaldero, kahit nung una, ang liit-liit lang ng kaldero nyo, dalawang takal, hindi nyo kaya ubusin. Di ba? Anong karoon kayo ng kasama, lumaki-laki ng kaldero nyo, kulang na sa inyo, hanggang sa palaki na. Di ba? Yung kawali nyo dati, isang itlog lang yung kasi lutuin. Ngayon, lumaki na yung kawali nyo kasi bakit? Kailangan nyo ito yung 4 itlog sabay-sabay. O bumili kayo ng mga ibang mga gamit, o di ba? O bumili kayo ng ganito. Kasi bakit? Pangalawa, pamilya eh. Kasi hindi natin matatawag na pinagpapala tayo ng Diyos. God is provide. Pinagpapala tayo ng Diyos. Pero ang problema, hindi tayo marunong mag-manage. At kung hindi ka marunong mag-manage, paano ka mag-rule? Diba? Hindi tayo mag-rule. Gusto natin mag-hari sa millennium? Sarili natin sambayanan. Sa sarili natin, tayo sa sarili mo, hindi mo nga kaya yung time management yung sarili mo eh. Ang pasok mo, alas 7. Darating ka, 7:05. Diba? Pag ang pasok mo, alas 8, advance ka ng 30 minutes o 1 hour. Sabihin mo, sayang kasi yun, iba babayaran. Kahit di bayaran. Ganyan ang isang taong, diba? Bahal niya yung trabaho niya. Hindi kung kailan saktong alas 8, darating 8:15. Late na tawag doon. Ngayon sasabihin ng management doon, hindi kaya wala kaya itong planong, hindi mo yata mahal trabaho mo eh. Diba? Ang pasok mo dapat, diba? Kung mahal mo yung pamilya mo, mahal mo yung mga tao sa paligid mo, diba? Mahalin mo yung trabaho mo kasi meron pang tinatarget. Diba? Kasi ngayon, pag sumweldo ka, alalahanin mo, kailangan ng tulong ng church, yung tulong ng church sa part ko, diba? Iwalay mo para sa Panginoon. Pangalawa, yung natitira, ibigay mo sa Panginoon. Sa iyong pamilya, magpaplano kayo. Diba? Kung plano niyong bumili ng rep, sige, pag-ipunan natin. Hanggang sa paglipas ng 10 taon, meron ka ng gas stove. Meron ka ng tawag ito, microwave. Kapag may mga litirang ulam, nasa rep. Hindi ka na pipindot na gano'n. Lagay mo na sa microwave na tawag pa, pipindutin mo na lang, di ba? Habang nagsaselfon ka, tick! Wala namang masamang bumili ng gamit eh. Hindi yan mga bagay na yan. Hindi yan po yan masasabi natin na, di ba? Ang sasabihin ko lang, kahit magkaroon kayo ng mga ganyang bagay, maging humble pa rin kayo. Pero kailangan natin yan eh. Pero sasabihin natin, pinagpapala tayo ng Panginoon, mga believers tayo. Pagdating sa bahay mo, paano ka pinagpala ng Panginoon? Nasaan? Hindi mo pinapakita sa iyong kapwa-tao, pinagpala ka ng Panginoon. Maraming pinagpala ka ng Panginoon, maraming bagay na dumating sa kamay mo, pero hindi mo lang nakita paano i-manage yung kayamanan na binigay sa'yo ng Panginoon. Kaya paano kang i-rule ng Panginoon? Paano ka mag-rule? Diba? Kaya ang isang taong gusto mag-rule sa millennium, ngayon pa lang, hay ng pamahalaan ng lahat ng mga bagay na binibigay ng Diyos sa kanya. Pangatlo, sarili mo.
Di ba? May gusto kang bilhin, damit. Gusto mo mahal, 1,000. Okay lang yan. Pero huwag mo kukunin doon sa Panginoon. Sa tayo para sa Panginoon. Di ba sabi ni Padre Bana, may nangimamamalin mo sa akin. Di ba? Kukunin, bibigay ko pa yung pera sa Panginoon. Sabi ni Padre Bana, hindi ko pwedeng galawin yun. Kasi in the first place, hindi ko pera yun, sabi ni Padre Bana. Pera ng Diyos yun. Kailangan ko ibalik yun. Pero sabi niya, pangalawa, pwede mo bang kunin yun sa budget ng pamilya mo? Hindi mo pwede kunin yun. Sa pamilya mo yun eh. O, di ba? Kaya di mag-overtime. Pag may overtime, yung mga extra money, yun na yun. Kasi bakit? Yung nag-ipon ka ngayon. Dito sabihin mo, ay, may overtime ako ha. At tinatabi ko lang kasi bakit? Meron ako nag-iipunan, bibili ako long sleeve. Pero hindi mo kukunin yun sa pera, binigay mo sa iyong pamilya. Tama? Bukod yun. At doon ka pala natatabi. Pag namanix mo yung mga ganun mga kapatid, sa nangyayari sa buhay mo, diba? Simpleng bagay lang yun. Pero pagdating nyo, maliit na bagay lang yun. Pag napagkatiwalaan ka ng Diyos sa maliit na bagay, mas lalong higit sa paghahari. Kaya minsan, hindi tayo napagkatiwalaan ng Diyos sa maliit na bagay. Kasi nakikita niya, hindi tayo karapat-dapat. Pero kung gusto mo maghahari sa millennium, dito pa lang sa buhay dito sa ibaba ng lupa, gawin mo na po yung narapat. Kasi sabihin natin, kami po end-time message kami, pinagpapalang, ang Diyos ay Kristiyano po kami. Alam na mga sa tao sa sanlibutan, ang pag sinabing Kristiyano, pinagpapalang ng Diyos. Sinasabi natin, lahat ng mahipon ng aming kamay, lahat ng aming matapakan. Tama, di ba? Ngayon, sasabihin ko sa inyo, hindi ba totoo yung salita ng Panginoon? Totoo yan! Pinagpalang ng Diyos sa lahat ng ating mga gawa. Di ba? Nagtrabaho tayo, sumahod tayo. Tungtong tayo, nakangkin natin yan. Pero ang problema sa atin, pag dumating na yung blessing, hindi na natin kayang i-manage. Doon tayo bumabagsak. Kaya ang tawag doon, character. How to put, paano mo yung manage? Diba? God put first. Sasabihin mo, pag binigay ko to sa Panginoon, paano pamilya mo? Huwag kang mag-alala. Diba? Pag binigay mo yan sa Panginoon, ang sabi niya, ang Diyos ang bahala sa'yo. Tapos pangalawa, diba? Kahit sabihin mo parang tila maliit lang yun sa pamilya mo, i-bless ng Lord sa'yo yan lahat ng binigay niya sa'yo para sa pamilya mo. Basta una, sundin mo lang. Una, ang Diyos. Pag may natira, bigay mo na sa pamilya mo. Diba? Pangatlo, sa sarili mo na. Huwag mong unahin yung sarili mo. Kinuha mo na muna yung para sa sarili mo, tapos para sa Diyos, tapos sa pamilya mo. Hindi pa rin po yan, hindi ka pa rin fit to rule. Okay? Ngunit una para sa Diyos, sumunod para sa inyong pamilya, sumunod para sa inyo. Pangatlo kayo. Yun na nga ang hangganan. Ihulin nyo ang inyong sarili. Ginawa niya yun. Kita mo, ang Panginoon, ginawa ng Panginoon yun eh. Lagi niyang hinuhuli sarili niya. Diba sabi niya, gawin mo ba itong tinapay na ito? Pero sabi niya, hindi niya ginawa. Kasi bakit? Hindi niya ginawa yun. Kasi bakit? Kasi ang inuuna niya, lagi ang Diyos. Tapos pangalawa, anong magiging, diba? Lilipas ang kasaysayan, magiging kasaysayan nyo. Ano na makukuha ang mana? Makukuha kasi kwento ng aking iiwanan. Diba? Kaya iniwanan tayo ng Diyos ng halimbawa eh. Pangatlo, nakikita natin, sinantabi niya, pangatlo yung sarili niya. Kahit gutom na siya. Diba? Kahit Diyos na makapangyarihan siya, pero kinontrol niya yung sarili niya. Kahit gutom siya, hinayaan niya. Kasi bakit? Kasi alam niya, may susunod sa yapak na kanyang gagawin. Diba? Yun po yung unang pagsalakay ng kaaway. Okay? Kaya sabi dito, ngayon, sunod. Okay, pangalawa, na magkagayo, dinala siya ng Diablo sa bayang banal at nilagay siya sa tuktok ng templo. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ito mo sabi niya sa taas. Kung dinala niya sa templo si Yesu Cristo, sa taas, sa pinakatuktok. So sabi niya, di ba? Sabi niya, magpatihulog ka. Ngayon sabi niya, sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Sabi niya, nakasulat. Siya ay magbibiling sa kanyang mga ngel tungkol sa iyo at alalayan ka ng kanyang mga kamay, baka matisog sa iyong mga paa sa isang bato. Okay, sabi dito, sinabi sa kanya Jesus, nasusulat din naman,
huwag mong tutuksin ang Panginoong Diyos. Pangalawang pagsalakayan. Okay, ano sabi ni Brother Branham? O sabi niya, pagkatapos ang pangalawang pagsalakay, ang sumunod na malaking pagsalakay ay na ginawa niya sa kanya na siya'y magiging isang pasikat. O, pag anak ka ng Diyos, hindi natin kailangan pasikat. Diba? Oh, kita mo, Brad, lagi ako tinatawag, diba? Lagi ako yung MC, ako yung song leader. Diba? O ako lagi napapansin ni Pastor, o ni Brother, tinatawag yung pangalan ko. Ano, hindi po kailangan maging sikat. Yung sabi dito. Okay, ano pa sabi? At kung gaano nga yun, tinitira na ang mga lingkod ng Diyos na maging pasikat na ipakita kung ano ang kaya mong gawin, luwalhati sa Diyos. Hallelujah! Sa isang tagapagligtas, ako'y ganito. Kita nyo? Kita nyo? Okay, sabi nga, umakit ka dito sa ituktok ng templo at maupo dito, sabi niya, tinukso niya siya ng gawin niyon. Ngayon, alalahanin, tinukso siyang gawin ito ng sobra. Sabi ngayon, kung nais mong maging kilala sa harapan ng mga tao, tumayo ka dito, ang sabi sa Tanas, gusto mo makita ka? Pag nakita ka ng mga tao, tumatalong ka, tapos pagbagsak mo, nakatayo ka pa rin, sabi niya, sikat ka. Diba? Sabi niya, kung gusto mo mangyari yan, sabi, tumayo ka dito sa templo, tumalon ka. Kita nyo, magbibigay ako sa iyo ng kasulatan para dito. Dahil nasusulat, siya magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Baka anumang sandali ay mga tisod ang iyong paa sa isang bato. At alalayan ka niya upang gawin ka siya ng isang pasikat upang ipakita ang kanyang. Okay, next slide. Sabi pa rito, walang tunay na lingkod ng Diyos, walang anak ng Diyos, ang tunay na anak ng Diyos, nagagawa ng iyang kailanman. Kung makakita kayo ng isang lalaking nagyayabang na nakaliyad ang kanyang bibig, ang lahat ng ganyan, sabi niya, tandaan lang, may kung anong mali sa kanya. Hindi ayaw niya ng Diyos. Sabi niya, ayaw niya ng Diyos. Pag ganyan pala tayo, ay anak ako ng Diyos ha, hindi ka mag-rule. Believer na yan. Asang mensahe na. Diba? Pero walang doctor. Ayaw niya ng Diyos. Ipinapakita ni Jesus ang halimbawa. Maaari naman niyang gawin iyon, pwede niyang gawin iyon. Walang imposible. Kaya nga, nakaya niyang gawin iyon. Ngunit hindi niyon ginawa. Walang lingkod ng Diyos ng isang pasikat ang kanyang sarili para subukang gamitin ang kapangyarihan ng Diyos at ipakita na kay higit. Diba? Okay, wala ditong higit sa ating mga kapatid. Walang ganun. No? Walang lamang dito. Walang lamangan dito. Lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Mayroong mga tao hindi ginagamit, lamang yun sa mga hindi ginagamit. Wala pong ganong tao, mga kapatid. Ha? Gusto ko sabihin sa inyo. O ngayon, next slide. Muling dinala siya ng Diablo. Okay. So, yung pasikat, mga kapatid. So, ayaw ng Diyos yung tayo nagpapasikat. Hindi pwede yun, di ba? Kung lagi tayong special number, okay lang po yun. Better yun. Kung ginagawa natin yun para sa kalatian ng Panginoon, pero kung gusto na natin kada gawain, gusto mo nakikita ko ng mga tao na kumakanta, nagte-testimony, hindi na po yung para lutiin ng Panginoon, kundi para pasikat na tawag doon. Pero hindi ganun dapat ang ginagawa natin. Okay? So dapat wala po sa isipan natin yung mga bagay na yan. Okay, pangatlo, muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubang mataas at pinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan ang kalutihan nila. Sinabi sa kanya, lahat ng mga bagay nito ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Na magkagayon, sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka sa Satanas sapagkat nasusulat sa Panginoon ng Diyos sa samba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Okay, ano sabi ni Brother Branham? Okay, next, sabi dito, ang pangatlong malaking pagsalakay na loob ng Satanas, ibigay ang karyang ito sa kanya. Ginawa niya ito, sabi, Satanas, nakikita mo ba itong mga kaharian sa sanlibutan? Akin ang mga ito. Ginawa ko ang mga ito, ang anuman maliban, ibibigay ko ang mga iyan sa iyo. Okay, ano pa sabi niya? Subalit, alalahanin, sinusubukan niyang ipakuha ito sa kanya ng walang krus. Okay? Kung ginagawa niya, mapapahamak kayo. Maaari naman niyang kunin ang isang kaharian, subalit kailangan niyang sundin ang dapat siyang bumalik. Tinukso siyang gawin iyon. Ngayon, mahirap na bagay ang kamatayan. Tinukso niya siyang gamit ang kanyang kalagayan at maging hari ng lupa nang wala na ang krus. Subalit kung ginawa niya iyon, namatay na sana ang kanyang mga nasasakupan. Tuwang-tuwa sana marahil sa Satanas na gawin ang kanyang mukha nito. Okay, so panahon ni Abraham, nung kumatay si Sarah, diba? Si Abraham naghanap ng libingan. Merong isang libingan, binibigay ni isang hari yung para kay Abraham. Pero ang ginawa ni Abraham, hindi niya tinanggap yun. Ang ginawa ni Abraham, binili niya yun. Diba?
Kasi merong kinalaman sa redemption yon. So, pwedeng ibigay ng diablo kay Yesu Cristo ang lahat ng tao sa buong sanlibutan. Pero sabi niya, itinanggihan niya yun. Sabi ng Panginoon, hindi po pwedeng, hindi sa dadaan sa krus. Ang krus ay kamatayan. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, kung gusto niyo sumunod sa akin, pasanin niyo ang inyong krus. Tayo, may kanya-kanya tayong krus eh. Di ba? Ano yung krus? Limutin mo ang iyong sarili. At sumunod ka sa Panginoon. Di ba? Yun po yung ibig sabihin ng krus. Okay, next slide. Sabi dito, konti na lang. Sabi niya, naparito siya at nagbata at pinili ang mahirap na bakubakong daan. Pinili niya ang daan ng pag-uusig. Pinili niya ang daan ng kamatayan. Tayo ba? Sumagang ito ay handa gawin. Sabi niya, tayo ba sumagang ito ay handang gawin, piliin ang daan dingin yun ng kanyang dinaanan? Handa ba tayong mamatay? Handa ba nating ipagkaloob ang ating mga sarili sa Diyos? Sa likna ng buong sanlibutan at ang mga bagay-bagay upang maglingkod sa Kanya? Kita niyo? Ang sabi dito, di ba? Tatlong pagsalakay. Ngayon, lahat ng bagay na yun, hindi nagagumpay ang kaaway. Sabi niya, ngayong umaga, handa din ba tayo na gawin yung mga bagay na yun para tayo ay maghari kasama din ni Kristo? Sabi niya, yung pinili niyang daan gawin yung bako-bako. Sabi niya, handa din ba kayong dumaan sa bako-bako? Sa mahihirap na bagay? Para lang tayo magtagumpay? At sabi niya, kahit ano man ang hirap ang daanan natin dito, ay hindi natin may tutumbas yung mga bagay na darating sa ating buhay, mga kapatid. Sabi, hirap na tayo dito. Ilang taon na tayo naghihirap. Diba? Pero sabi ng Biblia, ay kahit kaligtingan lang yan pag tayo naghari sa panahon ng paghahari na yun, ay hindi natin, nakalimutan na natin yan, yung mga bagay na paghihirap. Okay, next slide tayo, sis. Okay, so iba dito. Ngayon, hindi niya nagawa iyon. Ang kusang loob na tatalagdan ito, na inalok ni Satanas sa kanya, pero hindi niya yung ginawa. Bagamat inukso si Jesus at nagtagumpay siya para sa atin, kanyang tiniis niya ang lahat ng mga tukso para sa akin at para sa iyo. Kita nyo? Pari naman niyang kunin yun noon din. Ngunit para sa atin, saan pinili niya ang ibang daan para makalapit tayo, makasama siya. At kung binayaran niya ang gano'ng halaga, kung gano'n na lamang tayo kaliit na hindi ito ang tanggapin. Gano'ng alalahanin, wala namang itong kahit ano, magkagayon man. Okay, meron po ba? Okay. So, ang tanong, paano ako maghahari kasama ni Kristo sa 1,000 taon? So, yun po yung mga bagay na yun, na actually, yung pinapaliwanag natin ngayon, ay halos yan, yung mga pang-araw-araw natin buhay. Okay, huwag natin mamaliitin yung mga pang-araw-araw na buhay. Sa trabaho, paano natin in-overcome yung trabaho? Okay? Tayo ba ay, di ba, sabi sa Efeso 6, kayong mga may Panginoon, kahit wala po yung inyong Panginoon, kayo maglingkod na parang nandyan ang Panginoon, di ba? Sa mga nakararang buhay. Kayo naman mga Panginoon, di ba? Inyong pamunuan ng inyong nasasakupan na parang ang Panginoon din, di ba? Kayong mga anak, igalang nyo ang inyong mga magulang, di ba? Maraming mga bagay na binigay ng ating Panginoon. At kung hindi natin yan mapapagtagumpayan, mga maliliit na bagay lang yan. Di ba? Sa pang-araw-araw nating buhay, yung mga konting bagay ay hindi natin napapansin na umiinit yung ulo natin, na high blood tayo, di ba? Wala lang si toyo, walang suka, minsan wala lang tangge, sabi mo, wala na akong budget, paano ito, wala na akong gas, kung may rice cooker ka naman. Di ba? May pa naman rice cooker. Di ba? Kaya minsan pag may rice cooker, paano magluto ng ulam? Hindi magdilata ka muna palagi, hanggang sa dumating yung sahod, hanggang sa makabili ka na ng pambili tangke. Lagi na lang dilata. Ay, ganun talaga. Di ba? Pero pag binuksan mo yung, di ba? Dati nga, yung dilata, 90s pa yun eh. Kuha ang kutsilyo. Di ba? Kutsara eh, di ba? Ngayon, meron na nakalagay na pin, gagawin mo yung daliri mo. Tapos gano'n mo kalit sa kaya pinabilis na eh. Kasi bakit? Kasi alam mo kung bakit? Ang tao pag gutom eh. Kaya mayroong instant noodles. Subukan mo yung magluto ka kayo ng noodles, ilang oras yan, 30 minutes, ang tagal, di ba? Kaya mayroon ng instant. Kasi pag gutom na gutom ka na, di ba? Buti na lang mayroong instant pancit canton. Subukan mo na luto
Ano pansit canton? Paghiwa ng bawang sibuyas, saka yung mga yung mga sahog nun, di ba? Gigisa ka pa, tagal bago magkaroon ng pansit canton. Ngayon, pakulo ko lang ng tubig na kumukulo. At ibuhos mo na yung noodles. At isala mo. At lagay mo na yung pansaka. Instant pansit canton. Para sa taong gutom. O, di ba? Kung mga dilata dati, hirap buksan. Pero ngayon, dahil sa gutom na, yan ay tambak lang. Kaya minsan, ang ganda ng premo, Panginoon, pagpalain mo po yung pagkain nito. O, di ba? Pero pag binuksan mo yung dilata ng panong 90s, hirap na hirap kang magbukas eh. O, minsan, ayaw nang gisahin eh. Huwag mo gisahin, tama na yan. Gutom na ako eh. O, di ba? Awa yung mga, Oh. Kasi bakit? Mga simpleng bagay lang po yan. Diba? Ganun talaga yon. Diba? May mga lahat na, mga instant eh. Kaya kapag ang tao, pag namatay, instant din eh. Mabilis din mamatay eh. Kasi puro lahat lang, instant. Diba? So, sabihin mga kapatid, maliliit na bagay lang yan. Pero wag natin babaliwalain. Kapag kayo na, di ba? Ano mo mga bagay? So, umpisa, di ba? Manghihiram ka muna kung wala kang gamit. Pero, di ba, hanggang sa, sige, susunod, bili tayo nito. Para susunod, hindi na tayo manghiram. O ba? Unti-unti yan, hanggang sa magugulat ka. Ilang 5 taon na lumipas. Di ba? Ikaw na ngayon ang hinihiraman. Kasi bakit? Ipinapakita mo sa tao. Ganito ang buhay ng isang tao pag isang Kristiyano, pinagpapala ng Panginoon. Kasi ipakita nyo, kasi actually, hindi nyo kasi pinapakita yung blessing ng pinagpapala kayo ng Panginoon sa mga tao. Diba? Kaya nga ako, lagi ko sinasabi, Pastor, sabi nung isa, Pastor, gusto ko mag-donate ng ganito, gusto kong sagutin yung isang buwan na upa, pwede ba sagutin ko na lang yung upa? Wag, brad. Pagkamat maganda yung sinasabi mo, pero hindi yan makakatulong. Ba, ikaw lang pagpapalain. Pero ako, mas gusto ko, pag nag-donate, magbigay ka ng pera, gusto ko nakikita mo. Diba, alimbawa, ikaw, suweldo ka itong linggo na to. Paano bang nabili ko ng, diba? Bumili ka ng isang bagay. Bumili ka muna ng, kung gusto mo, bumili ka ng tawag ito, yung heater. Huwag ka ng heater. Diba, 1,000. Huwag mo, sa loob ng isang buwan. Bili muna tayo ng heater. Kasi at least, pag sabi mo, ano ba nabili ko nung sumawag na to? Heater. O, di ba? Unti-unti, napupuno yung bahay mo ng gamit. Galing sa pinatrabuhan mo. Ngayon, pagpasok ng isang tao, ay, entimates mo, tingin-tingin sa mga gamit, tingin-tingin sa sayo. Papa, talaga siguro. Sa tingin nyo, mabibless ba sila? Hindi. Mabibless sila. Pero ang sikreto lang nun, kasi kahit may palaki kayong pera, kung hindi nyo kayang ano yung bagay na yun, di ba? O, dapat alam nyo, kaya pag sabi nyo, kailangan natin bumili ng ganito, bili tayo ng ganito, kailangan natin, sige, huli naman, di ba? Huli na lang, kung muna kompleto na kayo, sige, bahay naman ang huli natin, tingnan natin sa pag-ibig, kaya may pag-ibig eh, naghuhulog yung company nyo sa pag-ibig, di ba? Pag matagal na ilang taon na kayo ng pag-ibig, 10 taon na, di saka kayo mag-company loan, mag-loan na kayo sa pag-ibig. Diba, kuha na kayo ng bahay, di saan mag-uupahan kayo, pagdating ilang taon na, di pa inyo. Pero pagkapag-ibig niya, kumuha kayo. Pero pagdating ng panahon, nabayaran nyo. Pagkaloob ng 30 years kung buhay pa kayo, sa inyo na yung bahay. Sa inyo na yung bahay. Alam nyo, napakasarap ng buhay ng tao. Pero ang sinasabi ko lang, kaya lang ganun po kasi naging mahirap. Actually, mismanagement. Pero kung mapapamahalaan nyo lang, i-rule nyo lang yung sarili nyo, yung gamitin nyo lang yun. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, pag napagtagumpayan nyo yan, sa milenyo, maghahari tayo kasama ng Kristo. Kasi bakit? Kasi, nagamit nyo rito si Baro ng lupa eh. Diba? Kahit sino, gawin mo kahit sino, hindi lang si Father Emil yung Father James lang yun, si Pastor yung kausap mo, magalang tayo, kaya pagka ibang tao kausap natin, wala tayong respeto, pero may respeto tayo sa iglesia. Hindi ganun. Kahit sino po yung kausap natin, mapa-Christian yan, mapa-unbelievers po yan, dapat hindi nagbabago yung pagtingin natin. Kasi doon tayo nasusukat
kung paano tayo tumingin sa mga tao-tao. Paano natin i-handle yung ating mga anak? Di ba? Ang galing-galing natin magpayo sa mga ibang bata, pero sa sarili mong anak, hindi tayo fit mag-rule. Di ba? Dapat pagka, unahin mo muna yun sa pamilya mo. Diba? Bago ka magpayo sa iba. Kasi, nagpayo ka nga. Sabi mo, wag ka mag-ano sa magulang mo pero yung anak mo nga kung makapagsalita sa iyo Diba? Yun po isang bagay. Kaya kung gusto natin mag-rules, sabihin mga simpleng bagay lang, mga ganyang bagay lang, yan po yung pag napagtagumpayan natin yan, pupunta tayo kasama ni Kristo. Maghahangi tayo sa loob ng 1,000 taon. So, malaki po yung sasakupin natin nun. Kaysa yung sa nasasakupan lang natin sa bahay, paano mo pamahalaan yung anak mo, paano mo siya, kahit makulit siya, kahit sabihin natin matigas ang ulo niya, kahit pasaway siya, pero paano mo yan pamahalaan, paano mo siyang i-rule. Sabihin mo na lang, sa millennium, isipin mo na lang ilang bata yung i-rule mo. Ngayon, isa pa lang yun, o 2, 3 yung anak mo. Diba? Doon sa millennium, baka 1,000 taong ibigay sa'yo ng Panginoon. O sabihin sa'yo, ito, pamahalaan mo yan, anak. O paano mo ba pamahalaan yun? Kung nung naging tao ka sa lupa, hindi mo nga nagawa. O sabihin, subo ka pa sa isang malaking katungkulan? So, hindi. Diba? So, hindi mo rin matuturuan yung mga ibang tao, no? Nasabihin mo na i-manage nila yung bawat pamilya. Kasi sa panahon ng millennium, may mga tahanan pa rin, may mga pamilya, magkaanak pa sila Pero paano mo tuturuan yung bawat pamilya? Ito dapat ang gawin nyo, ito yung gawin mo, ito yung gawin niya. Kung hindi mo nga ginawa, sa panahon ngayon, bibigyan tayo ng Diyos sa mga rule, papamahalaan natin yung mga tao. So, pagdating na yan, pagdating ng millennium. Diba? Pero sabi nga natin, kailangan muna natin mapagtagumpayan natin yung mga bagay sa baba ng lupa. Pag hindi naman tatagumpayan yan, hindi tayo makulit. Pero mes believer tayo, pero yung mag-mold sa atin, nandito ngayon, araw-araw. Diba? Yung mga iba-ibang anyo ng sa buhay natin, paano natin ma-overcome yan, paano yung temperance natin, paano yung suffering natin, paano yung ating hindi ba tayo magagalit agad, mabilis ba tayo magalit, kapag ba tayo nagalit, diba? Halos ba sabihin mo na lang na walang kwentang buhay ito, dapat hindi ko na nakilala ang Diyos. So ganun ba? So dapat hindi po ganun. Dapat ay lahat ng mga bagay na nagiging dapat lagi natin tatandaan. Sa likod niyan, sabi ng talata sa Santiago 1:5, bawat tao ay susubukin pagkatapos ng pagsubok, siya tatanggap ng putong. Kaya lahat na tayo ay kailangan dumaan sa mga bagay na yun. Kaya kahit message believer tayo, meron na tayong buhay na walang hanggan. Pero yung millennium, actually na lang po yan, bonus na lang po yung millennium. Okay? Pero kung hindi natin mapagtagumpayan yan, kahit yung bonus, wala na tayong bonus. Kaya sa mga nagtatrabaho, may bonus niya pagka, di ba? Pagdating ng December. O bonus na lang yun. Pero sabihin ko, kung gusto natin magka-bonus, yun po yung gawin natin. Okay? Maliliit na bagay, kahit maliliit na bagay, kung may mga problema, nag-uusap tayo, pero paano tayo nag-uusap? Paano ba tayo nag-ano? Okay, so yun po yung mga bagay na yung mga kapatid. Kapag napagtagumpayan natin, we are fit to rules para maghahari sa millennium. Okay? Kaya huwag natin pabayaan yung mga maliliit na bagay. Okay? So, kung Panginoon man tayo, may mga taong binigay ng Diyos sa atin, so pamunuan natin sila na maayos. Kaya nga ako, di ba? Ganon din Ako bilang isang pastor, gusto ko kasi mag-ari sa millennium, kaya gusto ko rin pamahalaan. Kahit sa malit na bagay na ganito, gusto kong pamahalaan ng munting iglesia. Pamahalaan kayo ng maayos, kasi pagdating ng millennium, mas malaki yung ibibigay ng Panginoon sa atin. Diba? So, magsimula lang tayo sa maliit. Paano ito pamahalaan ng Diyos kung sa maliit ng bagay, hindi natin mapagtagumpayan. Kahit maliit lang, no? Pero kapalit niyan, malaki mga kapatid. Pag na-overcome nyo yan, malaki po kapalit. No? Okay, so sana nakuha niyo po yung substance ng ating message ng umaga. So, ganyan lang.